Master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sana i-skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3041-3060. Kabanata 3041. Ultimate Parasite. Si Levi ay ganap na handa na kumilos kung si Forlivia ay nasa anumang panganib. Pagkatapos ay kinuha ng Parasite King ang kahon na naglalaman ng Ultimate Parasite, at agad na napuno ng nakakatakot na aura ang lugar. Ang mga makamandag na organismo sa lugar ay nagsimulang kumikibot na parang baliw, at ang mga mababangas na hayop na kanilang iningatan bilang mga alagang hayop ay nagsimulang umungol at sumisigaw. Maging ang mga live na host na ginamit sa pagpaparami ng makamandag na mga parasito ay kumakatok ng husto habang ang mga parasito sa loob nito ay tumutugon sa aura ng Ultimate Parasite. Ito ay sobrang nakakatakot na kahit na ang mga alagad ng Parasite King ay kailangang umatras. Kung hindi, sisipsipin ng Ultimate Parasite ang puwersa ng kanilang buhay mula sa kanila. Iyon ang pangunahing sanhi ng kamatayan para sa mga naging malapit sa Ultimate Parasite. "You guys should back off to," sabi ni Parasite King sa grupo ni Levi na may kasamang masasamang tawa. Kinawayan sila ni Levi at sinenyasan silang tumalikod. "Magiging maayos din ako. Kailangan kong manatili sa aking anak na babae," sabi niya. Pagkatapos ay dahan-daang binuksan ng Parasite King ang kahon, na nagpakawala ng mas malakas na aura sa paligid. Napakalakas ng aura kaya hindi man lang nakalapit ang mga mula sa deities. Ito ay maihahambing sa aura mula sa nakakatakot na hayop na nakatagpo ni Levi nang makalabas sa South Pole. Inilipat ni Levi ang kanyang tingin sa kahon at nakita na ang Ultimate Parasite ay talagang isang maliit na uod. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ang uod ay ang pinaka-nakakalason na buhay na nilalang na umiiral. Bagamat maganda ang hitsura nito sa matangkad at makulay na katawan, hinding-hindi maglalakas loob na lapitan ito ng mga nakakaalam, lalo pa itong hawakan. Napakaraming tao ang isinakripisyo ng Parasite King sa buong proseso ng pagpapalaki ng Ultimate Parasite kaya nawalan siya ng bilang. Sinulyapan niya si Levi at nalilito sa isip niya. Bakit ayos lang siya? Alam ko kung gaano kalakas ang Ultimate Parasite. Sa katunayan, mas alam ko ito kaysa sa iba. Ang mga darating sa loob ng ilang daang talampakan nito ay tiyak na mamamatay. Ang pagkakaroon lamang ng aura ng Ultimate Parasite ay sapat na upang masira ang laman ng tao at maubos ang kanilang puwersa sa buhay, at gayunpaman, ang taong ito ay ganap na hindi apektado nito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalipat ang kanyang atensyon sa Ultimate Parasite habang hinihintay niyang masipsip nito ang lason mula sa Forlivia. Walang makakapidyo sa akin pagkatapos nito. Mamamatay lahat ng naghihintay doon. Tila nakita ng uod ang bango ng lason sa katawan ni Forlivia matapos gumapang palabas ng kahon nito. Pagkatapos ay tuwang-tuwa nitong iginalaw ang katawan at dirdiretsong tumakbo palapit sa kanya bago siya kinagat sa braso. Dahil ang uod ay gumamit ng lason bilang pinagmumula ng mga sustansya, mayroon itong bagay para sa lahat ng uri ng mapanganib na lason. Kung mas nakamamatay ang isang lason, mas gusto ito ng uod. Binantayan ni Levi ang katawan ni Forlivia para sa anumang pagbabago habang agresibong sinisipsip ng uod ang lason. Handa siyang hampasin nang may mapansin siyang kakaiba sa kalagayan nito. Binigyang pansin din ni Levi ang lason sa katawan ni Forlivia dahil alam niya na ang lason ay magpapalakas ng epekto nito kung maaapektuhan ng panlabas na puwersa. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung ang Ultimate Parasite ang sumisipsip nito sa halip. Hindi nagtagal ay naputol ang kanyang pag-iisip nang sumili ang malaking ngiti sa kanyang mukha. Para bang ang Ultimate Parasite ang perpektong kontra sa lason sa katawan ni Forlivia, walang ginawang pagganti ang lason at hinayaan na lamang na masipsip ito ng parasito. Pagkatapos ng lahat, walang paraan para sa isang biktima na lumaban sa kanyang mandaragit. Hindi lamang nababawasan ang dami ng lason sa katawan ni Forlivia sa bawat pagdaan ng segundo, ngunit wala rin siyang naranasan na masamang epekto. Ang Parasite King,
ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkasabik habang pinapanood niya ang ultimate parasite na lumakas mula sa pagsipsip ng lason. Ang lakas ng aura nito ay tumaas ng doble sa ngayon, at tumataas pa rin ito habang lumilipas ang panahon. Ang ultimate parasite ay magiging pinakamakapangyarihang makamandag na parasito sa mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3042. Shut the hell up. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Parasite King nang maramdaman niyang tumataas din ang antas ng kanyang kapangyarihan. Dahil ang ultimate parasite ay nakaugnay sa kanyang katawan, lalakas siya kasama nito. Habang nababalot ng nakakatakot na aura ang mga bundok sa kanilang paligid, ang pagbabago-bago sa kapaligiran ng enerhiya at magnetic field ay nagiging sanhi ng pagbuo ng bagyo. Hindi nagtagal, ang lumilipad na enerhiya sa hangin ay nag-anyong puyo ng tubig at nagsimulang makaapekto sa lahat ng bagay sa paligid nito. Nakakatakot ang kakaibang pangyayari kaya pati si Malcolm at ang iba pang naghihintay sa labas ay napabulalas sa gulat nang makita nila ito. Nako, hindi, napahamak na tayo. Ang ultimate parasite ay tiyak na nasipsip na ang masamang lason na iyon sa ngayon. Ito ay ganap na mag-mature. Levi, B***starred ka. Walang sino man sa atin ang makakapidol ngayon sa Parasite King. Sa kabila ng galit ng lahat, tumanggi si Azure Dragon at iba pa ang gumalaw sa kanilang pwesto. Samantala, patuloy na bumuti ang kondisyon ni Forlivia habang patuloy na hinihigop ng uod ang lason. Tulad ng inaasahan ng Final Malice. Ito talaga ang pinaka-nakamamatay na lason na umiiral. Hahaha, hindi pa ako nakakita ng ganito. Halika, baby, ituloy mo. Tuwang-tuwang bulas ng Parasite King habang hinihimas ang kanyang uod na nagpapatuloy. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ikukulong siya ni Levi sa isang sampal. Gayunpaman, nabigla rin siya nang makita niya kung gaano kabisa ang paraan ng paggamot na ito. *man, kahit ang sagradong tagsibol ay hindi lumalapit sa antas na ito ng kahusayan. Ang katawan ng uod ay patuloy na nagbabago ng kulay habang sinisipsip ang lason. Matapos ang tila walang hanggan, isang malakas na boom ang narinig mula sa langit sa itaas. Ang sumunod na nalaman nila, ang mga bundok sa lugar ay malakas na nanginginig habang ang isang nakakatakot na aura ay kumalat sa buong lupain. Ang lahat ng mga halaman at hayop na nasa hanay ay namatay kaagad, at ang mga kristal na enerhiya ay nawala lahat. Kung hindi dahil kay Levi, si Dr. Erebus at ang iba pa ay nasa matinding panganib din. Ang mga alagad ni Parasite King, sa kabilang banda, ay hindi gaanong pinalad. Bawat isa sa kanila ay ganap na naubos ang lakas ng buhay sa kanilang mga katawan. Tulad ng para sa mga taong ginagamit bilang mga host para sa mga parasito, sila ay sinadya upang isakripisyo sa ultimate parasite sa kanyang kapanahunan, sa simula. Dahil ang atensyon ni Levi ay pangunahing nakatuon kay Forlivia, nagawa niyang protektahan si Dr. Erebus at ang mga kasama niya. Bukod pa rito, ang mga hukbo ng tao na nahuli ay nakipag-ugnayan na sa mga parasito, kaya walang paraan upang mailigtas pa rin sila. Kung mayroon man, ang pagkamatay nila ay higit na nagpapalaya sa kanilang pagdurusa. Nagawa ko na. Nagawa ko na sa wakas ang pinakamakapangyarihang makamandag na parasito sa mundo. Ang Parasite King ay humagalpak ng tawa habang nilalamon niya ang kanyang uod at naging kaysa nito. Dahil ang ultimate parasite ay ginawa para sa kanyang sarili, talagang pinalalakas niya ang kanyang sarili sa buong panahon. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang napakalakas na aura na parang wawasak ng mundo. Hindi man lang isang labis na pananalita ang sinasabing walang Diyos na nakalapit sa ganoong antas ng kapangyarihan. Ang kailangan lang ng Parasite King ay ang huling tulong para maabot ang yugtong ito, at iyon mismo ang ibinigay sa kanya ni Levi. Nagawa ko na. Nakumpleto ko na sa wakas ang ultimate parasite. Ito na ang araw na lagi kong hinihintay. Lalaki, napakasarap sa pakiramdam na nasa kamay ko ang lahat. Napaisip si Parasite King habang patuloy na hinihigop ang puwersa ng buhay mula sa mga mahiwagang halamang gamot at buhay na nilalang sa lugar. Gayunpaman, ang atensyon ni Levi ay ganap na nakatuon kay Forlivia sa oras na iyon. Kahit na ang ultimate parasite ay isang epekto na dapat magsimula alang, ang lason sa loob ng kanyang katawan ay isang mas malaking problema.
Dahil sa kung gaano kalakas ang lason, ang ultimate parasite ay nakapag-mature mula sa pagsipsip ng kalahati lang nito. Dahil hindi nito lubos na naabsorb ang lason, may natitira pa ring bakas nito sa kanyang katawan. Gayunpaman, ito ay mahusay na pag-unlad para kay Levi dahil ang kondisyon ni Forlivia ay bumuti ng husto. Sa kalahati na lamang ng lason na natitira, ang kanilang mga pagkakataon na magtagumpay ay mas mataas. Hahaha, nagawa ko na. Invincible ako ngayon. Sino ngayon ang may lakas ng loob na kalabanan ako? Sigaw ni Parasite King habang parang baliw na tumatawa. Ilang segundong lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya. Lumitaw si Levi sa harapan niya at sinampal siya ng malakas sa mukha. Smack! Shut the hell up! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3043. Ako ang magiging hukom. Nasa kalagitnaan pa rin si Levi sa pag-check kay Forlivia pagkatapos gumaling ng ang tanga sa harap niya ay nagsimulang tumawa ng malakas, nagbubuga ng kalokohan, at naging sanhi ng lahat ng uri ng abnormal na pangyayari sa labas. Siya ay ganap na nakakasakit sa paningin ni Levi. Ang sakit, kaya naman umakyat si Levi at binigyan ng isang malakas na sampal sa mukha si Parasite King. Ang huli ay halatang nabibigla bilang isang resulta. Pagkatapos ng lahat, ipinagmalaki lang niya ang tungkol sa pagiging walang talo at kung paano niya mapangunahan ang lahat at lahat. Gayunpaman, nakatanggap siya ng isang sampal sa susunod na segundo. Ang mas nakakagulat ay hindi niya nakitang dumarating ang sampal ni Levi. May hindi tama. Invincible daw ako. Kaya paano ito nangyari? May nangyari bang mali? Walang kwenta. Napatingin si Parasite King habang nakatingin sa kanya si Levi. Salamat sa pagpapagaling mo sa anak ko. Bagamat kalahati lang ng lason ang naalis, para sa akin, sapat na iyon. Kaya, salamat ulit para dyan. Talagang ipinapahayag ni Levi ang kanyang pasasalamat sa Parasite King, na lubos na nabigla sa huli. Higit sa lahat, pinag-iisipan pa rin ni Parasite King ang sampal na natanggap niya. Indestructible daw ako, so how the hell na sample lang ako? Gayunpaman, iyon at ito. Tinulungan mo ako, kaya nagpasalamat ako, and that means we're even. Ano man ang ginawa mo para sa akin, hindi nito binabago ang katotohanan na ikaw ay isang banta. Masyado kang maraming inosenteng buhay ang sinaktan mo, kaya kailangan kitang patayin. Wala ka namang problema, di ba? Matigas na sabi ni Levi. Sa totoo lang, gusto niyang patayin si Parasite King mula nang marinig niya ang tungkol sa malupit na iyon, ngunit nanatili siyang tahimik hanggang ngayon. Kung tutuusin, lalo lang lumakas ang pagnanais niyang patayin si Parasite King pagkatapos niyang makita ang ginawa ng loko sa mga mahihirap at inosenteng buhay na iyon. Ngayong nagamot na si Forlivia, wala nang nakitang dahilan si Levi para pigilan pa ang kanyang galit. Hindi rin nakatulong na patuloy na kinukulit siya ng baliw na ito. Anong sinabi mo lang? Tanong ni Parasite King, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan. Sa tingin ko, hindi, sigurado ako. Nasample na lang ako nitong lalaking nakatayo sa harapan ko. Sabi ko papatayin na kita ngayon, malungkot na sagot ni Levi. Ano, patayin mo ako? Humagalpak ng tawa si Parasite King. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ako ngayon ay hindi matatalo. Bago pa man siya matapos ay lumipad na ang kamao ni Levi sa direksyon niya. Agad na sumabog ang katawan ni Parasite King, na nagsaboy ng dugo at laman sa lugar. Ang kapangyarihan ni Levi ay patuloy na lumaganap, at ang ambon na gawa sa dugo ay mabilis na naglaho. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang pagdurog sa lahat ng makamandag na parasito na nagsisikap na makatakas. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang Parasite King na mapanatili ang kanyang legacy. Walang paraan na hahayaan kung mabuhay ang masamang salot na tulad niya sa pamamagitan ng kanyang mga parasito. Siguradong hindi papayag si Levi. Nagpasalamat ako sa iyo, kaya wala tayong utang sa isa't isa, deklara niya. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis kasama si Forlivia sa kanyang mga bisig. Pagkalabas, namangha ang mga tao nang makita siyang bumalik. Ang ultimate parasite ay ganap na nagmature. Kaya paano nakaligtas si Levi? Ito ay imposible. Gumaling na ba si Evie, boss? Nag-aalalang tanong ni Asher Dragon at ng iba pa. Napailing si Levi sa pagkadismaya. Masyadong malakas ang lason.
Kahit na ang ultimate parasite ay maaari lamang sumipsap ng bahagi nito. Higit pa riyan at sobra na sana ito. Ngunit gayunpaman, ito ay isang magandang balita. Gusto ko. Kahit tawagin itong himala, magiging mas mabuti ang mga bagay mula rito. Talaga, salamat sa Diyos. Tuwang-tuwa ang karamihan. Kanina pa, naging abala silang lahat sa paghahanap ng lunas para kay Forlivia kasama si Zoe. Ngayong nakakakita na sila ng mga resulta, hindi na sila magiging mas masaya. Salamat sa iyong pagsusumikap. Kung hahanapin ka ng mga lalaking iyon para sa gulo, makipag-ugnayan sa akin. Tiyak na tutulong ako, deklara ni Levi. Oo, sir. Sa kabila ng pagkalito, sila ay humanga sa kung paanong si Levi ay tila ganap na hindi naapektuhan ng katotohanang sila ay makikitungo sa mga Diyos-Diyosan. Makapangyarihan talaga siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3044. Tina-target muling si Levi. Si Malcolm at ang iba pa ay pumasok sa pugad ng Parasite King para lamang malaman na ito ay nagugulo na ngayon. Lahat ay nasira. Ang lahat ng mga tao doon ay namatay. Ang mga mahiwagang halamang gamot at espiritual na enerhiyang kristal ay natuyo. Kahit na ang lahat ng mga makamandag na organismo at makamandag na mga parasito ay nawasak. Ito ay dapat na isang rank 1 restricted area, ngunit ngayon, wala nang natitira. Nag-alab sa galit ang Black Sky Union. Dumating sila na naghahanap ng anumang bagay na mahalaga, ngunit natitisad lamang sa wala. Anong nangyari? Anong nangyayari? Halatang naguguluhan ang grupo. Sa palagay ko, sinira ng Parasite King ang lahat sa proseso ng paglikha ng Ultimate Parasite, paliwanag ni Malcolm. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay tiyak na sinira ang lahat, kabilang ang mga mahiwagang halamang gamot. Ito ay hindi nakakagulat, bagaman, walang paraan na may buhay na nilalang ang nakaligtas sa gayong kapaligiran. Ngunit saan napunta ang Parasite King at Ultimate Parasite? Hindi ko sila nakikita kahit saan. Hindi sila makakatakas, hindi ba? Mabilis na napagtanto ng karamihan na ang Parasite King ay wala kahit saan. Gayunpaman, napansin nila ang ilang bakas sa lupa. Parang sinabog ang Parasite King. Malamang patay na siya. Narinig ko na lang na binanggit ni Levi na kalahati lang ng lason ang kaya ng Ultimate Parasite sa loob ng katawan ng kanyang anak. Marahil ay napakalakas ng lason na kahit na ang parasito ay hindi makayanan ito, ang hula ng isa sa mga matatanda. Ang Ultimate Parasite ay isa sa Parasite King, kaya kung ang nilalang ay sumabog, gayon din siya. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Mukhang ganyan. Pagkatapos ng lahat, walang ibang paliwanag na maaaring magbigay katwiran sa pagkamatay ng Parasite King kung hindi man. Hindi naman siguro posibleng si Levi ang natalo sa Parasite King, di ba? Walang paraan na ganoon siya kalakas. Maaaring siya ay makalaban sa isang Diyos-Diyosan, ngunit ang Parasite King ay mas makapangyarihan kaysa doon. *Meat. Kasalanan lahat ito ni Levi. Maaaring wala na ngayon ang Parasite King, ngunit ganoon din ang lahat. Wala tayong makukuha dito. Isipin ang lahat ng mga bagay na maaari nating makuha kung tayo ang lalaban sa Parasite King sa halip. Ibigay sa amin kung ano ang pinanggalingan namin, Levi Garrison. Ang iba't ibang malalaking organisasyon ay nagkakaisang nagsimulang ibaling ang kanilang atensyon kay Levi. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit wala silang pakinabang na kapalit, lahat dahil kay Levi. Kaya naman, nagpupumilit silang bayaran siya at malapit ng magplano laban sa kanya. Wala ba siyang maraming mapagkukunan? Aagawin natin sa kanya kung ano man ang meron siya. Ngunit una, kailangan nating magtipon ng pang mga puwersa kung sakaling napatunayan ni Levi ang labis na hawakan. Sa totoo lang, nagkaroon na sila ng ganoong intensyon nang lumaganap ang kasikatan ni Levi. Kaya lang wala silang masyadong magawa noong mga panahong nanatili siya sa ibang bansa. Pero ngayon, nagkataon lang na nasa Erudia siya. Ito na ang pagkakataon natin. Pupunta kami para sa iyo, Levi Garrison. Sa kabila ng lahat, hindi napigilan ni Malcolm at Maxwell na mapangiti. Kahit hindi dapat kasali dito si Levi, nakamit pa rin namin ang aming misyon sa huli. Ang Parasite King ay naalis na. Pwede na tayong lahat ngayon. Ang Heavenly League ay dumating lamang upang lipulin ang Parasite King mula sa simula. Dahil dito,
Natural lamang na ang mga miyembro ng liga ay walang ideya kung ano ang aktwal na intensyon ng iba. Ang mga taong ito ay walang pakialam kung ilang buhay ang kinawi ng Parasite King o kung gaano kalaki ang banta niya kay Erudia. Ang tanging inaalala nila ay ang mga mali. Dahil doon, nakatutok na sila ngayon kay Levi. Siyempre, ang kanilang plano ay ganap na hindi napansin ng Heavenly League. Magandang balita iyan. Good riddance sa banta na iyon. Ang karamihan ay ginawa na tila sila ay nasa sabik na malaman ang tungkol sa pagkamatay ng Parasite King. Ngunit sa kaibuturan, lahat sila ay nagtataka kung paano magplano laban kay Levi. Palaging binabantayan ni Asher Dragon at ng kanyang barkada si Levi. Mga Diyos din sila at marami ang bilang. Kailangan natin silang ilayo bago tayo makagawa ng anuman sa kanya. Pagkaalis ni Levi, naglabas na naman siya ng reward announcement para sa sino mang makakapagpagaling kay Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,045. Natarante si Idre. Inihayag din niya na naalis na niya ang kalahati ng kamandag sa katawan ni Forlivia. Maaari nitong pigilan si Idre at iba pang mahiwagang puwersa mula sa pag-atake, bukod sa paghikayat sa mas maraming tao na mag-isip ng lunas para sa kamandag gamit ang bounty na inaalok. Halika, sirain mo ako. Subukan mong pigilan ako. Anyway, wala na ang kalahati ng lason sa katawan ng anak ko. Ikaw ay isang bungkus ng basura. Sa tingin mo ba makakasagabal ka sa daraanan ko? Inilabas ni Levi ang kanyang galit. Kahit na nakatagpo siya ng hindi mabilang na mga hadlang sa proseso, nagawa pa rin niyang alisin ang kalahati ng kamandag sa Forlivia. Nang lumabas ang balita ay nagulat ang lahat lalo na ang mga tao sa Idre. What the hell? Gumamit siya ng makamandag na parasito. Kung kinuha niya ang kalahati nito hanggang ngayon, hindi magtatagal bago niya pagalingin ang kanyang anak na babae. Ugh, galit ako sa iyo, Levi. Ito ay katawa-tawa. Hindi ko hahayaang ipagpatuloy niya ang pagtrato sa anak niya. I request natin kay Zyperia na i-dispatch ang mga tauhan nila. Kailangan nating gawin ang lahat para pigilan siya sa paggaling sa kanyang anak na babae sa lahat ng kamandag. Nagpanik ang lahat sa Idre. Wala ni isa sa kanila ang nakaget over kung paano namatay ang tatlo sa kanilang mga pinuno. Samantala, naalis na ni Levi ang kalahati ng lason sa katawan ng kanyang anak. Sa makatuwid, ito ay isang bangungot para sa kanila. Nang marinig ng mataas na opisyal sa Zyperia ang kanilang kahilingan, malugod silang pumayag. Nagpasya silang espesyal na magpadala ng ilang mga Diyos upang harapin ang kamandag sa Forlivia. Sa kabilang banda, nagtipon ang mga miyembro ng Hydran sa isang maliit na isla. Nagulat silang lahat nang marinig ang balita. Pagkatapos ng kalahating araw na sinusubukang pigilan si Levi, nagawa pa rin niyang sipsipin ang kalahati ng lason sa katawan ng kanyang anak. Kung hindi natin sila pagtutuunan ng pansin, maaari niya itong ganap na mapagaling. Lahat sila ay nakaramdam ng pagkadismaya. Hindi. Kung magpapatuloy ito, at gumaling ang anak ni Levi, mag-aatubili siyang maghiganti kay Idre. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Atasan ng iba pang organisasyon na tumuon sa pagpigil kay Levi sa pagpapagaling sa kanyang anak na babae. Ipos natin ang mga plano nating paghihiganti kay Idre. Mas mahalaga ang bagay na ito. Matapos malaman ni Chad ang tungkol sa bagay na iyon, hindi niya maiwasang isipin kung gaano katapangan si Levi sa paggamit ng mga ganoong paraan. Ang kanyang anak na babae at Forlivia ay halos magkasing edad. Dahil dito, nakaramdam siya ng kasiyahan para kay Forlivia matapos marinig na kalahating gumaling na ito. Gayunpaman, ang mahiwagang puwersa na kumuha ng kanyang anak na babae ay nadidismaya. Hindi sila makapaniwala na nagawa ni Levi na tulungan si Forlivia nang hindi nila nalalaman na isang kahihiyan sa kanila. Sa makatuwid, mananatili sila sa mga naunang hakbang ng pagpigil kay Levi sa pagkuha ng lahat ng lason sa katawan ng kanyang anak. Sa totoo lang, inilabas ni Levi ang balita na bahagyang inilabas niya ang kamandag sa katawan ni Forlivia upang magdulot ng kaguluhan. Bilang karagdagan, gusto niyang akitin ang mga mahiwagang puwersa na pumipigil sa kanya sa paggamot kay Forlivia. Habang ginagalit niya ang mga ito, mas malamang nasusubukan nilang pigilan siya. Naturally, hindi magtatagal bago sila magkamali at ihayag ang kanilang sarili.
Hinimok din ni Levi ang kanyang mga tauhan na makipagtulungan kay Redunst upang mahanap ang mga mastermind. Sa kasamaang palad, ang mga kontrabida ay maislan at hindi nag-iiwan ng anumang mga bakas sa likod noon. Sa kabila nito, iba ang mga bagay sa pagkakataong ito. Dahil bumuti si Forlivia, sa wakas ay nakagalaw na si Levi. Maari pa niyang planuhin kung paano haharapin ang mga puwersa ni Idre at Zyperia pagkatapos naganap na gumaling si Forlivia. Dagdag pa rito, hahabulin niya ang malalaking organisasyon at iba pang puwersa na nagtangkang pigilan siya. Kapag naging maayos na muli si Forlivia, kakatok siya sa lahat ng kanilang mga pintuan upang maghiganti. Sa ngayon, gamaan ang pakiramdam ni Levi na halos bumalik na sa dati niyang sarili si Forlivia matapos nilang makuha ang kalahati ng kamandag sa kanyang katawan. Hindi na siya madalas inaantok at nakakalakad ng mag-isa. Wala ring problema para sa kanya ang pang-araw-araw na gawain. Sa katunayan, maaaring bumalik si Forlivia sa paglilinang kapag nakontrol na ni Levi ang natitirang kamandag sa kanyang katawan. Nananalig siya na mapapagaling nila si Forlivia kung hahanapin pa nila ang lunas. Ilang oras na lang mula nang mag-alok sila ng bagong bounty. Gayunpaman, may isang katanungan sa isipan ng lahat. Paano may mga mapagkukunan pa rin si Levi? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3046, kung saan nakatago ang mga mapagkukunan. Karaniwang kaalaman na si Levi ay nawalan ng maraming mapagkukunan sa panahong ito. Una, nag-alok siya ng mga bounty na nakolekta ng maraming tao. Higit sa lahat, nakawan siya ni Hoan. Matapos pumalit si Terendia, dinaya nila siya, at ibinigay din niya kay Erudia ang karamihan sa kanyang mga mapagkukunan. Gayunpaman, maaari pa rin siyang magbigay ng isa pang gantimpala. Saan niya nakuha ang mga mapagkukunan? Paano niya nakuha ang kanyang mga kamay sa kanila? Hindi ba niya sinabi kay Terendia ang sikreto? Ang sunod-sunod na tanong ay nagpagulo sa lahat. Bukod dito, base sa pinakahuling ulat, hindi umaalis si Levi sa Erudia sa buong panahon. Wala rin siyang dalang mapagkukunan para sa kanya. Kung titingnan ang mga katotohanan, dapat ay wala na siya sa mga mapagkukunan noon. Sa makatuwid, ang mga pinagmulan ng kanyang umiiral na mga mapagkukunan ay nanatiling isang misteryo. Para bang maaari niyang bunutin ang mga ito mula sa manipis na hangin sa tuwing kailangan niya ang mga ito. Hindi ito maintindihan ng lahat. Mas kapansin-pansin, binabantayan ni Zyperia si Terendia. Mula nang malaman ni Terendia ang sikreto ni Levi, hindi na sila kumilos, at walang nakakaalam kung nakuha na nila ang mga mapagkukunan ni Levi. Samantala, si Zarain at ang mga organisasyong nagtatrabaho kasama nito ay walang pakialam sa bagay na iyon. Hindi sila nag-aalala o nag-usisa tungkol sa pinagmulan ng mga mapagkukunan ni Levi. Sa kabila ng pagiging sikreto nito, alam nila na may kinalaman ito sa espiritual na muling pagbabangon ng enerhiya at sa super spiritual na linya ng Ley sa South Pole. Hindi mahalaga kung ano, iyon ang palaging pinagmumulan. Para kay Zarain, ang halaga ng mga mapagkukunan ay wala. Maaaring hindi ito alam ng mga tagalabas, ngunit alam ng mga tao sa Erudia, lalo na ang mga malapit kay Levi, na nagtago siya ng isang bundok ng mga mapagkukunan sa isang lugar. Para sa paghahambing, maaari nitong punan ang 10 sasakyang panghimpapawid ng Digital God. Bukod dito, lahat sila ay may mataas na kalidad. Ang sinumang tumitig sa kanila ay maglalaway sa tuwa. Itinago ni Levi ang lahat ng kanyang mapagkukunan sa isang bagong pinaghihigpitang lugar sa Erudia, at ang kalidad ng kanyang kasalukuyang itago ay maaaring mas mataas pa kaysa sa dati. Sa kabilang banda, si Forlivia ay maaaring maglaro sa bundok ng mga mapagkukunan dahil siya ay malayang nakagalaw muli. Siyempre, walang third party ang nakakaalam ng sikretong lokasyon. Sa katunayan, mas natatakot si Levi sa problemang ay dudulot nito kaysa sa pag-atake. Kung malalaman ng iba ang lokasyon, malamang na makaakit ito ng mga nanggugulo araw-araw. Ang pag-aalala sa mga magnanakaw ay makakainis lamang kay Levi. Anuman, magiging mahirap para sa sino man sa ibang bansa na puntiryahin ang lugar dahil kailangan muna nilang pumasok sa Erudia. Kahit na hindi ipaalam sa kanya ni Erudia ang tungkol sa mga nanghihimasok, ang dumaraming bilang ng mga heavenly guards at deity ay pipigilan ang mga tao sa pagpasok sa lupain ayon sa gusto nila. Sa pamamagitan nito,
Walang maglalakas loob na magkaroon ng mga disenyo sa mga mapagkukunan ni Levi. Iyon ay sinabi, kailangan pa ring mag-alala ni Levi tungkol sa mga magnanakaw sa Erodia, tulad ng Black Sky Union. Kahit na sila ay pumatay ng iba at ni-raid ang kanilang mga mapagkukunan, ang kapalaran na kanilang naipon ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa kung ano ang mayroon si Levi. Kung mayroon silang bahagi ng mga kayamanan ni Levi, hindi na nila kailangang pumatay o magnakaw muli sa iba. Sa katunayan, maaari nilang mabuhay mula dito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kaya naman, ninanais nila ang kapalaran ni Levi, lalo na't ang ideyang iyon ay pumasok sa kanilang isipan noong huling pagkakataon. Upang kunin ang mga mapagkukunan ni Levi minsan at para sa lahat, nakipag-ugnayan sila sa iba pang puwersa at naghahanda. Matapos ilabas ang kanilang net para sa mga kasosyo, nagawa ng Black Sky Union na makakuha ng 24 na organisasyon na may katulad na laki upang sumali sa kanila. Mayroon ding halos 50 iba pang mas maliliit na puwersa na sumang-ayon na tulungan sila. Magkasama, sila ay isang mabigat na puwersa na nagdulot ng banta kay Levi. Ang problema lang ay hindi nila alam kung saan itinago ni Levi ang kanyang mga mapagkukunan. Ito ay isang mahirap na gawain upang mahanap ang mga mapagkukunan dahil ang lokasyon ay isang mahusay na pinananatiling lihim. Nagpadala sila ng maraming tao upang hanapin ito. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakahanap nito. Habang nagsimulang magpanik ang lahat, ang Blood Clan, isa sa mga organisasyon, ay may balitang ibabahagi. Hindi ko ini-expect na itatago ni Levi lahat ng resources niya doon. Hindi katakataka na hindi natin ito mahanap, bulalas ng pinuno ng Blood Clan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3047. Balita mula sa The Heavenly League. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-usisa ang lahat, saan itinago ni Levi ang kanyang mga likas. I bet hindi mo inaasahan na itatago sila ni Levi sa lumang pugad ng Parasite King. Nang matapos ang pinuno ng Blood Clan, nagsimulang magtsismisan ang lahat. Nagulat silang lahat sa revelasyon. Sa nakalipas na ilang araw, hindi mabilang sa kanila ang sumubok na maghanap kung saan-saan ang mga mali, at ito ang tanging lugar na nabigo nilang suriin. Ang malaking bundok sa Marzingfield, Erodia, ay nawasak ng Ultimate Parasite. Sa makatuwid, halos walang pupunta doon. Itinago ni Levi ang kanyang mga nakikita doon dahil mahirap para sa iba na hanapin ang mga ito. Kung sinubukan nilang hanapin ito sa kanilang sarili, hindi nila ito mahahanap. Ito ay isang napakagandang ideya. Ang pinuno ng Black Sky Union ay maingat na nagtanong, paano mo nalaman? Tumawa lang ang isa pang pinuno bilang tugon. Mayroon akong paraan. May nagpahayag ba nito sa iyo mula sa Heavenly League? Hulaan ng pinuno ng Black Sky Union. Nagtawanan ang mga taga-Blood Clan. Pagkatapos ng lahat, ang nasa Heavenly lang ang nakakaalam kung nasaan ang mga nakatagong grupo ni Levi. Ang Blood Clan ay malamang na may koneksyon sa isang tao sa Heavenly League, na pinuno sa kanya na gumawa ng isang deal. Nagpatuloy ang pinuno ng Blood Clan, syempre, hindi ganoon kadali. Kailangan naming magbigay ng kapalit dahil walang libreng pagkain dito. At saka, sino ba ang hindi magnanais na magkaroon ng ilan sa mga nakita ni Levi? Anong ibig mong sabihin? Lahat ng iba pang pinuno ay lumingon sa kanya. Una, ibibigay niya sa amin ang impormasyon. Mataimtim na tumango, lahat sila ay bumulalas, naiintindihan namin ang bahaging iyon. Pero, dapat may higit pa rito, di ba? Pangalawa, aakitin niya ang lahat ng Heavenly Guards na tumutulong kay Levi para hindi na natin sila harapin kapag inatake natin siya. Nagsaya ang lahat matapos nilang marinig ang sinabi ng pinuno ng Blood Clan. Sa una, lahat sila ay nag-aalala tungkol sa pakikipaglaban sa mga deity tulad ng Asher Dragon ng target nila si Levi. Pagkatapos ng lahat, malamang na magdusa sila kung kailangan nilang makipaglaban sa kanilang mga Heavenly Guards. Dahil dito, gumugol sila ng maraming oras sa pag-iisip ng paraan para maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga Heavenly Guards. Ngayon, parang naiwasan na nila ang problema. Magandang balita iyan. We have to reward him since he is doing a great favor for us, everyone uttered. Gusto niya ng 10% ng mga mali ni Levi, biglang inihayag ng pinuno ng Blood Clan sa gitna ng lahat ng mga talakayan.
Sabay-sabay na tahimik ang mga tao. Ito ay isang pag-aalala dahil ang 10% ay isang malaking bahagi. Okay, I guess we have no choice but to agree to his terms. Kung tutuusin, siya lang ang makakaalis sa mga Heavenly Guards, na matagumpay para magtagumpay tayo, mapagpasyang pahayag ng pinuno ng Black Sky Union. Oo, ayos lang. Isa-isang sumang-ayon ang mga pinuno. Pagkatapos ng lahat, alam nilang kung ano ang ibig sabihin ng pagkuha ng kanilang mga kamay sa lahat ng mga iyon. Hindi nakakagulat ang mga nasa Heavenly League ay gusto rin nitong maging bahagi. Habang sila ay sakam sa mga kayamanan ni Levi, hindi sila nang ahas na mag-aklas, dahil sa kanilang katayuan. Dahil dito, ito ang tanging paraan upang makakuha ng bahagi. Hindi ito para sa Erudia o sa Heavenly League. Sa halip, ang misteryosong tao ay ginagawa lamang ito para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang mga Diyos-Diyosan ay makapangyarihan, ngunit para makakuha sila ng higit na kapangyarihan, kailangan nilang magkaroon ng masaganang uri. Sa katunayan, kumpara sa mga normal na tao, mas kailangan sila ng mga Diyos. Sa makatuwid, maraming tao ang tumitingin sa mga mali ni Levi. Hahaha. Akala ko matuwid ang mga taga-Heavenly League at si Erudia lang ang iisipin. Ngayon, parang katulad din natin sila. Nakafasad lang sila. Ang mga pinuno ay nagsimulang magkomento, bagaman sila ay mukhang mahusay at wasto, sila ay kasing sakam sa atin. Anong biro? Hindi lamang ibinunyag ng miyembro ng Heavenly League ang lokasyon, ngunit aalisin din niya ang mga Heavenly Guards. Hahaha, tumawa ang isa sa mga pinuno. Sino ba ang hindi matutokso sa kayamanan ni Levi? Normal para sa mga nasa Heavenly League na magkaroon ng kasakiman. Ang problema lang ay hindi natin alam kung sino siya. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan, dahan-dahan silang lumingon para tingnan ang pinuno ng Blood Clan. Huwag mong subukang alamin kung sino siya. Ito ay isang sikreto. Hindi niya ihahayag ang kanyang sarili. Ngunit sa palagay ko ay mahulaan na ng ilan sa atin ang kanyang pagkakakilanlan. Maghanda tayong lahat na ibagsak si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3048. Paano kung sabi ko hindi? Hindi nagtagal, tinipon ng lahat ang kanilang mga tauhan at nagsimulang magtungo sa bundok sa Marzengfield. Lumipas ang kalahating araw, at sa wakas ay nagtipon na ang mga organisasyon. Hindi mabilang na mga lalaki ang nakatayo noon sa labas ng lumang pugad ng Parasite King. Ang bilang ng mga lalaking dumating ay triple kumpara noong nakaraang panahon. Sa partikular, tinipon nila ang lahat ng may husay sa pakikipaglaban na katulad ng sa isang Diyos. Mayroong higit sa 60 tulad na mandirigma sa mga organisasyon. Sa sandaling ito, nagtago sila sa labas ng lumang pugad ng Parasite King, naghahanda sa pag-atake. Ang isa sa kanilang mga tauhan ay nagsuri kanina at nakumpirma na ang lahat ng mga mapagkukunan ni Levi ay naroon. Tama pala ang balita mula sa lalaki sa Heavenly League. Sa oras na iyon, naghihintay sila na itaboy niya ang mga Heavenly Guards. Hindi nagtagal, nakatanggap ng balita ang mga nasa Heavenly League na kailangan nilang umakyat sa North para harapin ang isang isyu. Iniulat, may mga hindi pangkaraniwang paggalaw malapit sa Hilaga, sa Zyperia. Sa makatuwid, kinailangan ng mga Heavenly Guards na bantayan ang lugar upang maiwasan ang pagsalakay. Nang ang mga organisasyong naghihintay sa labas ay nakatanggap ng balita na ang mga Heavenly Guards ay nagtungo sa Hilaga, hindi na sila nakaimik at nagpasyang sumalakay. Dahil doon, nagsimula silang pumuslit sa lumang pugad ng Parasite King. Sa sandaling iyon, nagpapahinga si Levi. Samantala, si Forlivia ay abala sa kanyang sarili sa bundok ng mga mapagkukunan, mausisa tungkol sa lahat ng bagay doon. Si Dr. Erebus at ang Digital God ay abala rin sa usapin ng bounty. Walang ibang tao doon maliban sa kanila. Mayroon kaming ilang bisita na kailangan mong matanggap, sabi ni Levi nang hindi binuksan ang kanyang mga mata. Sa sandaling lumitaw ang Black Sky Union at ang iba pa, naramdaman na sila ni Levi. Bilang karagdagan, hindi siya nagulat na ang mga taong iyon ay gustong kunin ang kanyang mga mapagkukunan. Alam na niya ang mga kahihinatnan pagkatapos niyang maalis ang Parasite King, na darating ang panahon na sinubukan ng mga taong iyon na humanap ng paraan upang mahawakan ang kanyang mga mapagkukunan. Tulad ng hinulaang, sa wakas ay lumitaw sila.
Boom! Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang pagyanig ng bundok sa ilalim ng kanyang mga paa. Dumating na ang lahat ng puwersa, kabilang ang Black Sky Union. Lumitaw sila mula sa lahat ng sulok na parang tsunami, na nakapalibot sa buong lugar. Agad na itinigil ni Dr. Erebus at Digital God ang kanilang trabaho para tingnan. Sa kaibahan, hindi man lang bumangon si Levi mula sa kanyang pagkakahiga bagkus ay tamad na tumingin sa mga nanghihimasok. Habang sumusugod ang grupo nila, ang pinuno ng Black Sky Union ay umungal, "Levi, mas mabuting isuko mo ang lahat ng iyong mapagkukunan. Kung hindi, kukunin natin sila sa pamamagitan ng puwersa." Kasunod nito, ang iba ay tumunog, "Ibigay sa amin ang iyong mga mapagkukunan. Kung hindi, aagawin natin sila. Dapat ay galing ka sa Black Sky Union. Ito na ba ang pangatlong pagkikita natin?" Ungol ni Levi. "Pangatlo na tayo." Ang mga miyembro ng Black Sky Union, kabilang ang pinuno, ay tumingin kay Levi na nalilito nang marinig nila ang sinabi niya. "Hindi ba ito ang pangalawang pagkikita natin? Bakit ito ang pangatlo?" Hindi nila alam na nagpunta si Levi sa kanilang base camp noong nakaraan upang magpadala ng mga tao at mapagkukunan. Gayunpaman, ginawa ito nang hindi nila nalalaman. "Mas mabuting ibigay mo ang iyong resources, Levi. Pinigilan mo ang aming mga plano at ginawa mong mawala ang lahat ng mahalagang kayamanan ng Parasite King sa huling pagkakataon. Sa makatuwid, kailangan mong bayaran kami. Ngayon, kami ay kumakatok sa iyong pinto upang kunin ito. Basta ibigay mo sa amin ang mga pinagtataguan mo dito, aalis kami kaagad pagkatapos makuha ang mga ito nang hindi nasaktan ang sinuman," sigaw ng karamihan. Sinabi ni Dr. Erebus, "Noong inalis ninyo ang Parasite King, lahat kayo ay nag-aangkin ng mataas na moralidad. Akala ko ginagawa mo ito para sa mga tao, ngunit nakikita kong ginawa mo itong lahat para lamang sa kayamanan. Mga ipokrito kayo." Pinandilatan siya ng grupo at tumawa. "Well, it is none of your business. Mas mabuting ibigay mo sa amin ang lahat ng mapagkukunan. Levi, magdesisyon ka na." Mahinahong nagtanong si Levi, "Paano kung tumanggi ako? Kung tatanggihan mo ang aming kahilingan, wala kaming magagawa kundi kunin ang mga mapagkukunan sa pamamagitan ng puwersa. Kumpiyansa ka ba na kayong 3+1 sa paggaling ay kayang tanggalin ang kabuuan namin?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3049. Show yourselves. Akala nilang lahat ay sinusubukan lang ni Levi na bumili ng oras. Sa pag-iisip na iyon, ang pinuno ng Black Sky Union ay hindi maiwasang matuwa. Ito ay isang lantarang pagbabante kay Levi. Bagaman wala tayong Diyos sa gitna natin, mayroon tayong 67 mandirigma na may maihahambing na kahusayan sa pakikipaglaban. Sa maikling panahon, sila ay kasing husay ng mga Diyos-Diyosan. Bukod pa rito, mayroon tayong daan-daang pansamantalang mandirigma, at ang iba ay mga elite fighters. Sigurado ka bang kaya mo kaming ihatid? Nagtawanan ang mga organisasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binato ni Levi ang tanong sa kanila. Sinong may sabing kakaunti lang ang tao natin? Sandaling natigilan ang lahat bago sila humagalpak ng tawa. Hinihintay mo ba ang iyong mga deity mula sa Heavenly League? Sayang naman at hindi sila lalabas kahit mamatay ka ngayon. Patuloy silang nanunuya, eksakto. Ang iyong mga lalaki ay hindi maaaring magmadali sa oras. Tsaka hindi naman nila malalaman kung ano ang nangyayari dito. Sa oras na makarating sa kanila ang balita, ang lahat ng iyong mapagkukunan ay nasa amin na. Ang lahat ng kanilang mga mukha ay kumikinang sa kumpiyansa. Mula sa kanilang pananaw, mukhang naghihintay si Levi para sa Asher Dragon at sa iba pa. Maliban sa kanila, si Levi ay walang ibang tutulong sa kanya. Bukod pa rito, nasa Erodia sila, at ang mga dayuhang mandirigma ay hindi maaaring pumunta dito sa oras upang tulungan siya. Anong nangyari sa kanila? Nasa dilim si Levi. Siyempre, hindi niya masyadong inisip ang mga hamak na halimaw na ito. Ang ikinagulat niya ay wala na si Asher Dragon at ang iba pa niyang mga tauhan. Mukhang handang-handa na ang grupong ito para ibaba ako. Siyempre, naakit sila sa ibang lugar at nasa north ngayon. Walang paraan na makakarating sila para sa iyo. Sinabi ng isang lalaki, sa tingin ko, dapat kang sumuko, Levi. Wala sa kanila ang darating para iligtas ka.
Ikaw lang ang makakapagligtas sa mga taong naririto. Magiging maayos ang lahat kung ibibigay mo ang iyong mga mapagkukunan. Patuloy nilang pananakot kay Levi. At saka, wala ka bang kasaganaan nito? Pagkatapos mong ibigay kung ano ang mayroon ka dito, maaari ka pa ring makakuha ng higit pa. Hindi ba magandang trade-in ito para sa buhay mo? Mas maraming tao ang nagsimulang magbanta. Sa kabila ng kanilang mga masasakit na salita, nagkaroon sila ng kahulugan. Ang mga mapagkukunan ni Levi ay tila kasing lawak ng karagatan, at maaari siyang makakuha ng higit pa kahit kailan niya gusto. Para sa kanya, ang mga mapagkukunan ay tila walang halaga kung ihahambing sa kanyang buhay. Ito ay magiging mas lohikal na ibigay ang kanyang mga mapagkukunan kaysa sa kanyang buhay. Kasabay nito, narinig ni Forlivia ang kaguluhan at naglakad palabas. Nang makita siya ni Levi ay ngumiti ito. Evie, ituloy mo ang paglalaro sa loob. Maayos ang lahat dito. Nagkibit balikat, tumalikod si Forlivia at masunering tumungo upang maglaro. Mukhang hindi siya nababahala sa sitwasyon, at lahat ay nalilito dito. Mukhang hindi sila naabala sa presensya namin. Levi, wala pa dito ang mga tauhan mo. Bibigyan ka lang namin ng ilang segundo upang isaalang-alang ang aming alok. Huwag mo kaming sisihin sa pag-strike kung hindi mo tinatanggap ang aming mga tuntunin. Tignan natin kung mapipigilan mo kami. Lahat, ihanda ang inyong sarili. Ang mga organisasyon ay naghanda upang singilin si Levi on cue. Naisip na nila ang kanilang sarili na lumalangoy sa malawak na mapagkukunan ni Levi at hindi nag-aalala tungkol sa pagsisikap na pigilan si Levi. Sa pagkakataong iyon, casual na ibinalita ni Levi, sino ang nagsabing ang tinutukoy ko ay si Asher Dragon at ang iba pa kong mga tauhan. Ang kanyang mga salita ay parang bomba sa karamihan. Ang simpleng pangungusap na binigkas niya ay napailing ang lahat ng kanyang mga kaaway sa kanilang mga bota. Kung hindi sila ang tinutukoy niya, sino pa kaya ito? Akala ko umaasa lang si Levi sa mga tao mula sa Heavenly League sa Erudia. Ang lahat ng mga Diyos ay sumali sa Liga ng Langit, kaya walang ibang mga Diyos. Sino kayang tumulong sa kanya? Paano siya magkakaroon ng ibang lalaki? Ito ay imposible. Wala sa mga tao sa mga organisasyon ang makaisip kung sino ang ibig sabihin ni Levi. Dahil dito, nakatitig lang sila kay Levi sa lubos na pagkalito. Sumigaw ang pinuno ng Blood Clan, Levi, huwag mong subukang bumili ng oras para sa iyong sarili. Walang darating para iligtas ka. Sumuko ka na lang dahil walang silbi ang pagpapaantala sa iyong nalalapit na kapahamakan. Nang marinig iyon, ilang lalaki ang nakahinga ng maluwag, I see. Sinusubukan lang niyang bumili ng oras para sa kanyang sarili. Hahaha, walang kabuluhan ang ginagawa ni Levi. Walang makakatulong sa kanya. Lahat ay natauhan, sa pag-aakalang binibili ni Levi ang oras. Gayunpaman, natawa si Levi sa kanilang mga reaksyon. Magpakita kayo. Iniisip ng mga taong ito na sinusubukan kong pigilan sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 350. Sa wakas ilang pahinga. Meron. Natigilan ang mga tao habang nililibot nila ang kanilang mga tingin sa paligid. Tama na yan. Meron. Biglang may tumawag ng malakas. Pinagmasdan ng mga tao ang isang figure mula sa isang matayog na puno. Si Troy iyon. Sa wakas ay nagpasya siyang ihayag ang kanyang presensya sa karamihan sa ibaba. Ito ay isang Diyos. Oo, meron. Isang boses ang tumawag sa kabilang linya. Ibinaling ang kanilang mga ulo patungo sa boses. Ang karamihan ay nanood habang si Bruno ay nagmaterialize sa labas ng hangin. Isa pang Diyosa. Hindi. Isa siyang super deity. Damang-dama ng mga tao kung gaano kalakas ang mga aura ni na Troy at Bruno kaysa sa mga deity ng Heavenly League. Parang isang suntok lang ay kayang sirain ng dalawa ang buong grupo. Huwag mo akong kakalimutan. Ipinahayag din ni Weldon ang kanyang sarili. At nandyan ako. Ako rin. Nagsimulang lumitaw ang mga figure sa lahat ng dako nang umalangaw-ngaw ang mga boses mula sa kanilang paligid. Iba sa kanilang nakagawian, lahat ng mga bagong dating ay tumigil sa pagtatago ng kanilang presensya. Ang kanilang mga aura na ibinubuga ay sumanib sa isang madilim na ulap ng pangamba. Ang pinaka-nakalilito ay ang katotohanan na ang karamihan ay walang ideya kung saan nagtago ang mga figure noong una.
Nakakagulat na napakaraming mga Diyos-Diyosan ang nagtatago sa ilalim ng kanilang mga ilong. 1, 2, sinimulan nilang bilangin ang dami ng mga bagong dating. May 80 sila. Not to mention hindi lang din sila deities, super deities sila. Nakakatakot lang ito. Ang bilang lamang ay hindi maisip. Napakayabang nila kanina nang magkaroon sila ng mahigit 60 manlalaban na maaaring lumaban sa isang Diyos. Binyantaan pa nila si Levi sa kanilang napakaraming bilang, ngunit ngayon, nagsimula silang magpanik nang biglang lumitaw ang 80 super deity nang wala saan. Paano tayo lalaban? Kami ay karaniwang nakaupo sa mga itik na naghihintay na mapatay. Siya nga pala, sino ang lahat ng mga taong ito? Hindi namin kinikilala ang sino man sa kanila. Ang mga organisasyong ito ay nagtatago ng malalim sa kabundukan at katutubong kagubatan, kaya makatuwiran na hindi nila malalaman kung sino si Troy at ang iba pa. Sa katunayan, walang sino man ang maniniwala sa kanilang mga mata kahit na ito ay isang tao mula sa mundo ng martial arts na nakakita sa kanila. Pagkatapos ng lahat, talagang nakakalito na ang bawat miyembro ng underdog na maliliit na crew mula sa Carrie Gray Academy ay naging napakalakas. Gayunpaman, hindi iyon ang wakas, ito ay simula lamang. May mga dumarating pa. Dumating na ang mga Golden Saint. Isang pangkat ng mga lalaki ang biglang lumitaw mula sa likuran. Bawat isa sa mga lalaki ay nagpapalabas ng matinding nakamamatay na vibe. Ang Golden Saints ay isang grupo na kinuha ni Levi bilang mga bandido. Mas marami na silang mga Diyos sa kanilang hanay ngayon pagkatapos makuha ang mga mapagkukunan mula kay Levi. Ito ay nagpalakas ng kanilang kabuuang lakas, at mas marami na sila ngayon. Dumating na ang Eternal Blizzard. Ang isa pang grupo ay nagpakita ng kanilang sarili sa likod. Narito rin ang Black Storm. Gayon din ang Desert Vulture. Ang mga grupo ay nagsimulang lumitaw mula sa likuran ng sunod-sunod. Natigilan ang karamihan. Dumating na ang Armageddon. Dumating ang pinakamalakas na pangkat ng mersenaryong may hindi nagkakamali na tiyempo. Ang Armageddon ay dating mayroong 50 mga Diyos-Diyosan sa kanila, ngunit pagkatapos ng kanilang mabilis na pagunlad mula sa pagtanggap ng mga mapagkukunan ni Levi, ang kanilang mga bilang ay tumaas sa 80. May mga deity pa rin na sumasali sa party. Ang mga mersenaryong grupo lamang ay may pinagsamang kabuuan ng 145 mga Diyos-Diyosan. Tulad ng para sa mga mandirigma na may kakayahang kunin ang isang Diyos, ang kanilang bilang ay nasa daan-daan na ngayon. Sa katunayan, sa sandaling iyon, tila ang bawat mandirigma ay may kakayahang kunin ang isang Diyos. Kung isinama nila ang 80 Diyos mula sa panig ni Troy, ang kabuuan ay hindi maisip. Ang bawat isa sa kanila ay dumaan sa larangan ng digmaan. Naabot nila ang kanilang mga ranggo ng pagka-Diyos sa kanilang mga kamao at kanilang talino. Sila ay isang ganap na naiibang species mula sa mga deity na lumaki sa kaligtasan ng isang lab. Ang mga puso ng pinuno ng Black Sky Union at mga pinuno ng iba pang mga organisasyon ay nagkakarera. Saan nanggaling ang lahat ng mga taong ito? Di ba sabi nila si Levi lang ang Heavenly Guard sa side niya? Bakit ang daming nagpapakita ngayon? Dagdag pa, ang bawat isa sa kanila ay isang mas malakas na Diyos. Hindi nila maintindihan kung bakit maraming mga Diyos-Diyosan ang magpapakita para tulungan si Levi. Hindi nila alam na maliban kay Troy na bahagi ng tauhan ni Levi, inimbitahan ni Levi ang iba pang mga mersenaryong organisasyon upang imbestigahan ang mga mahiwagang organisasyon. Ang Black Sky Union ay sadyang hindi pinalad na nasa maling lugar sa maling oras. Sa palagay ko ay makakapagpahinga na ako ngayon, sabi ni Levi. Oo naman, iwanan mo ito sa amin. Chorus ng gilid ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3051. Ang Invincible Cyrus. Nagsasawa na si Levi sa lahat ng kalokohang pinagdadaanan niya. Kung kailangan niyang turuan ng leksyon ang bawat maliit na pritong dumarating sa kanya, inakala niyang mamamatay siya sa pagod. Kahit na si Parasite King, na kayang tapusin ang isang Diyos-Diyosan sa isang pitik ng kanyang palso, ay walang halaga kay Levi. Kaya natural lang na walang interes si Levi sa mga mas mahina kaysa Parasite King. Hindi siya gumagalaw sa kinatatayuan niya habang pinagmamasdan ang eksena. Wala akong dapat ikabahala dahil marami dito ang makakaharap sa kanila. Sa wakas ay maaari na akong umidlip na nararapat sa akin. Taliwas sa walang pakialam na saloobin ni Levi,
Ang mga miyembro ng Black Sky Union at iba pang mga organisasyon ay nasa isang nalilitong estado. Nalilito sila kung ano ang gagawin matapos mapalibutan ng malalakas na kalaban. Wala silang paraan para makatakas. Nang dumating sila para kay Levi na may masamang intensyon, hindi sumagi sa kanilang isipan na sila pa ang mapapalibutan. Masyadong hindi kapani-paniwala ang senaryo. Bukod dito, ang husay sa pakikipaglaban ng kanilang mga kalaban na nakapaligid sa kanila ay katumbas ng isang Diyos. Tulad ng para sa mga iyon na mga Diyos, sa simula, sila ay mas malakas kaysa sa isang karaniwang Diyos. Paano tayo lalaban? Sa palagay ko ay mayroon pa ring ilan sa ating mga tao na hindi pa dumarating. Napabuntong hininga si Levi. Boom! Noon lang, isang rumaragasang, parang bagyong aura ang tumama sa mga tao. Ang ekspresyon ni Levi ay mabilis na lumipat mula sa walang pag-aalala at naging malungkot. Nararamdaman niya na ang kakayahan ng individual na kara-rating lang ay kapantay ng Parasite King. Nako, hindi ko siya kalaban. Kung hindi, napukaw niya ang aking interes. Sa sandaling lumitaw ang individual, isang nakakatakot na aura ang bumungad sa buong eksena. Maging si Tori at ang mga mersenaryong organisasyon ay nakaramdam ng pressure sa napakalaking aura ng individual. Ang individual ay talagang ang pinakamakapangyarihang Diyos na nakilala ng karamihan. Hindi pa nila nakita si Levi at ang iba pa noon, kaya inakala nilang mga ordinaryong tao lang sila. Gayunpaman, nakakita sila ng maraming mga Diyos-Diyosan at sapat na ang kanilang napatay sa kanila. Sa katunayan, marami sa kanilang mga kasama ang namatay sa mga kamay ng mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, ito ang kanilang unang pagkakataon na makatagpo ng isang napakalakas. Ito ay isang kilalang katotohanan na mayroong isang agwat sa mga kakayahan sa pagitan ng mga Diyos. Ngunit, ito ang una para sa kanila na makatagpo ng napakalaking gap. Masyadong malakas ang individual na ito. Para sa iba pa na hindi pa nakakita ng maraming deity, naramdaman na nila ang aura ng Parasite King noon, na naging isa sa Ultimate Parasite. Ang individual na ito ay may aura na katulad ng sa Parasite King. Hindi nagtagal, tumalon ang figure sa eksena. Si Cyrus naman. Nakilala agad siya ni Troy at ng iba pa. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na aabot sa ganoong kataas na ranggo si Cyrus. Nararamdaman nila na sinasanay ni Cyrus ang pamamaraan ni Levi tulad nila. Wow, napakalakas niya. Masyadong makapangyarihan. Mr. Garrison, nandito ako. Tawag ni Cyrus pagkalapag niya. Nakahiga pa rin ng comfortable sa kanyang upuan, si Levi ay nabigla, hindi mo ba nakikita na dito ako natutulog? Manahimik ka at harapin ang lahat ng kaguluhang ito para sa akin. Oo naman, ngumiti si Cyrus kay Levi. Masaya ang kapaligiran sa panig ni Levi, ngunit hindi ito masasabi sa panig ng Black Sky Union. Ang iba pang mga organisasyon at ang Black Sky Union ay nasa bingit ng mental breakdown. How the F** are we supposed to win against him? Malamang napatayin niya kami sa isang suntok lang. Bukod pa rito, mayroong higit sa sapat na mga Diyos dito para paksain ang buong planeta, at nasa panig nila ang pinakamakapangyarihang Diyos. Noong una ay naisip nila na si Levi ay magiging madaling target kung wala si Asher Dragon at iba pang mga Heavenly Guards sa kanyang tabi. Hindi nila akalain na may lalabas na mas makapangyarihang grupo. Anong klaseng tao si Levi? Bakit napakalakas ng lahat ng nasa panig niya? Sa sandaling iyon, tila naunawaan nila kung paano napunta ang mga mali ni Levi. Dapat ay madali para kay Levi na kolektahin ang lahat ng mga hitsura na may napakalakas na crew. Gayunpaman, dahil sa limitado nilang imahinasyon, hindi nila naisip, kahit isang segundo, na si Levi ay maaaring maging responsable sa pagkolekta ng mga nilalaman. Sa katunayan, ang katotohanan ay para kay Levi, ang pagkolekta ng mga mahiwagang halamang gamot at mga kristal na enerhiya mula sa mga pinaghihigpitang lugar ay parang laro lang para sa kanya. Inilibot ni Cyrus ang kanyang tingin sa bawat organisasyon. So, ikaw ang may balak na magnakaw sa amin. Nang lumabas na ang tanong sa bibig niya, nagpakawala siya ng mas nagbabantang aura. Hindi kami. We wouldn't dare. Kami. Medyo na-curious lang kami. Kaya pumunta kami dito para tumingin sa paligid. Tama na. Kung tama ako, isa itong puno, tama ba?
Sabi ng isa sabay turo sa isang puno. Sa sobrang takot ng mga miyembro ng mga organisasyong ito ay nagsimula na silang magbulalas ng kalokohan. Naturally, walang sino man ang maaaring mapanatili ang kanilang kalmado sa ganoong sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3052. Ibinigay ni Idre ang lahat. Paf, wala sa inyo ang mas mahusay kaysa Parasite King. Huwag kalimutan na nakagawa ka ng lahat ng uri ng karumal-dumal na gawain sa lahat ng oras na ito. Hindi mo ba alam kung gaano karaming mga tao ang nakatagpo ng kanilang wakas ng malubhan dahil sa iyo? Oo, lahat sila ay walang awa na mamamatay tao na brutal na kumitil sa buhay ng iba. Huwag kang magpaloko sa kanila. Talagang mga lobo sila na nakadamit ng tupa. Paksain natin silang lahat para wala nang mabiktima pa sa kanila. Si Troy at ang iba ay naglaway at nangakong tatapusin ang lahat. Malamig na sambit ni Cyrus na nakatayo sa harapan nila, lahat, hayaan mo akong bahala sa kanila. Babayaran ko silang lahat sa ginawa nila ngayon. Ang iba ay nagalit at sumigaw ng walang gana. Hindi pwede, bilangin mo kami, dapat lahat ay may bahagi dyan. Sabay nating paksain sila. Hindi nagtagal, Cyrus, Troy, at iba pa ay buong lakas na sumugod sa kanilang mga kalaban. Kahit na ang mersenaryong organisasyon na nakapalibot sa Black Sky Union ay hindi nagpasimula ng anumang welga, sila ay nagbantay upang bantayan ang huli. Kaya naman, hindi sila magdadalawang isip na tanggalin ang sino mang may lakas ng loob na tumakas sa lugar. Di nagtagal, isang labanan ang naganap, na nagresulta sa nakakasakit na dugo sa mga miyembro ng Black Sky Union, na hindi man lang makalaban. Naiinip si Levi, what the F***, pinapatay ako ng ingay. Tapusin ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Sige, ang iba naman ay gumagalang na tumugon at binilisan ang kanilang mga lakad upang hindi makaganti sa kanilang mga kalaban. Kaya, ang lahat ng miyembro ng Black Sky Union ay nalipol sa loob ng 1 minuto. Walang alinlangan, ang mga brutal na mamamatay tao na tulad nila ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Si Cyrus, Troy, at iba pa ang pangunahing nagsagawa ng patayan para lipulin sila. Samantala, ang mga miyembro ng mersenaryong organisasyon na nagbabantay sa labas ng kanilang battle zone ay natakot kay Troy at ng iba pa na nakakatakot na husay sa pakikipaglaban. Magandang mabait, ang kanilang kakilakilabot ay lampas sa imahinasyon. Tila kahit na ang pinakamakapangyarihang Armageddon ay hindi maihahambing sa kanila. Matapos mapuksa ang Black Sky Union, nagtagal si Troy at iba pa upang linisin ang kalat. Pagkaraan ng ilang sandali, walang palatandaan ng Union ang natunton na parang wala pa silang roon. Noon lang sumulong si Cyrus papunta kay Levi para maabutan siya. Tumawa si Levi at pinuri, Cyrus, hanga ako. Marami kang pinagbuti. Kailangan ko pang mag-effort sa pag-upgrade ng prowess ko. Hindi may kakaila, hindi pa rin ako kalaban mo. Awkward na sagot ni Cyrus. Sa harap ng walang talo na si Levi, hindi niya maiwasang maramdaman na isa lang siyang maliit na prito. Nagbiro si Levi, hanggat hindi ako magsisimula ng anumang strike, ikaw ang magiging pinakawalang kapantay na manlalaban sa buong mundo. Malamang, maganda ang mood niya nang maalis ang kalahati ng lason ni Forlivia. Kung hindi, wala siya sa mood makipagbiroan kay Cyrus. Sinulyapan ng huli si Forlivia at itinuro, 1 oras na lang para tuluyan nang maalis ang lason ni Evie. Walang alinlangan, ang mga bagay ay nasa tamang landas ngayon. Dahil nag-anunsyo ka sa bounty, sigurado akong may magpapakita ng solusyon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sinabi ng Digital God, mukhang may mali. Lumingon ang lahat upang tumingin sa kanyang direksyon at sabay-sabay na nagtanong, ano ang mali? Ang bounty ay may posibilidad na makaakit ng hindi sinasadyang atensyon. Marami pang iba ang interesadong pumunta sa isang deal, ngunit lahat sila ay nalipol. Kaya naman walang lumalapit sa amin para kunin ang bounty hanggang ngayon. Paliwanag niya. Hindi may kakaila, may punto ang Digital God. Medyo matagal-tagal na rin simula nang i-announce ang bounty. Gayunpaman, walang sino man ang nakipag-ugnayan sa kanila tungkol doon. Hindi napigilan ni Dr. Erebus at ng iba pa ang pagtataka kung bakit. Bago iyon, ang iba ay nagpakita pa rin sa kabila ng kung paano nilalaro ng mga kasuklam-suklam ang mga taktika para pigilan sila. Ano na ang nangyayari ngayon?
Paano posible na walang tumugon sa bounty sa ngayon? Kakalabas lang ni Idre ng balita kanina. Lilipulin nila ang sino mang kukuha ng bounty at pagalingin ang lason ni Evie. Ang Zyperia ay nagpapadala pa ng 800 mga Diyos-Diyosan sa buong mundo para lipulin ang sino mang maglalakas loob na kunin ang bounty. Sa ngayon, marami ang nakatagpo ng kanilang kalunos-lunos na sa wakas ay sinusubukang gawin ito. Dahil dyan, I bet walang ibang maglalakas loob na ilagay ang sarili nila sa linya. Idinagdag ng Digital God, na nagresulta sa isang kaguluhan sa napakaraming balita. Kumbaga, binibigay ni Idre ang lahat para pigilan ang paggaling ng lason ni Evie. Higit pa riyan, sigurado ako na sinusuportahan sila ni H*L Zyperia kasama ang 800 mga Diyos-Diyosan, pahayag ni Dr. Erebus pagkatapos na huminga ng malalim. Ang lahat ay natarante at nagalit, *man it. How dare they step on our toes? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3053. Panasan ang Elterton Star. Labanan natin sila at lipulin sila. Paano sila nagkaroon ng bituka na pumasok sa ilalim ng ating balat? *man it. Paano kinampihan ni Zyperia si Idre? Sumiklab si Troy at ang iba pa. Halos hindi na sila makapaghintay na hampasin sina Idre at Zyperia, at balatan silang buhay. Hindi lang iyon, kahit ang mahiwagang puwersa ay hinahabol ang mga naglalakas loob na kunin ang bounty. Hindi banggitin, mayroong higit sa isang misteryosong puwersa. I have a hunch baka mas marami pa ang mga subordinate nila sa mga assigned ni Idre. Kaya, ang lahat ng mga nag-iisip na kunin ang bounty ay mapapawi. Bilang isang resulta, nakakatakot ito sa iba, paliwanag pa ng Digital God. Noon lamang nila napagtanto na ang kasalukuyang kalagayan ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan. Si Idre, Xperia, at ang mahiwagang puwersa ay tila nakasync sa isa't isa, hindi nag-iiwan ng mga bato na hindi nakaligtaan. Nagsanib-sanib sila upang matiyak na ang sino mang may posibilidad na kunin ang pabuya ay mapupuksa. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang sino mang makapagpagaling sa lason ni Evie ay papatayin sa madaling panahon. Bago iyon, hindi nag-alala si Idre at ang iba pa kung hindi nila napigilan ang sino mang magpahayag na maaari nilang gamutin ang lason ni Forlivia. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lason ay masyadong malakas, at ito ay halos imposible na mapatalsik. Sa makatuwid, kailangan lamang nilang alisin ang posibilidad ng sino mang sumusubok na pagalingin ang kanyang lason sa lahat ng paraan. Gayunpaman, ang mga bagay ay naiiba dahil ang kalahati ng lason ni Forlivia ay pinatalsik. Nakita nila na hindi magtatagal bago ang kanyang lason ay ganap na gumaling kung magpapatuloy si Levi sa pagbibigay ng kaloob. Kaya, si Idre, Hydran, at ang mahiwagang puwersa ay gumawa ng kasunduan at sinubukang pigilan ang sinuman na gamutin ang lason ni Forlivia sa lahat ng mga gastos. Kahit na ang sinumang mandirigma mula sa Erudia ay nagpasya na kunin ang bounty, hindi sila magdadalawang isip na labanan din ang una. Para bang ang pagpupursage na alisin ang anumang mga posibilidad ay nagtulak kay Idre at sa iba pa na baliw. Para naman kay Levi, hindi man lang siya nagulat sa kasalukuyang sinok. Sa katunayan, siya ay nagpaplano na iset up ang mga mastermind sa dilim sa pag-anunsyo ng bounty. Sinadya niyang akitin sila na pigilan ang sino mang magtangkang gawin iyon. Sa pamamagitan nito, hindi nila direktang ibibigay ang kanilang sarili. Kasunod nito, matutunton ni Levi ang mga pagkakakilanlan ng mga puwersang sumisira sa mga record ng pagbabago ng dugo, na inaagaw ang kanyang mga mapagkukunan sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanya gamit ang tinatawag na 10 Millennium Snow Lotus, at pagmamanipula ng Miracle Doctor. Anuman ang anuman, ipinangako niya na malalaman niya ang lahat. I notify si Redunst at Deathfiend ng sabay-sabay para mag-imbestiga para sa akin. Ang mga mastermind ay hindi maaaring magtago sa dilim magpakailanman. By hook or by crook, dapat natin silang subaybayan. Determinadong bilin ni Levi. Siya ay naghihintay para sa gininto ang pagkakataon kung saan ang mga mastermind ay pabigla-bigla na kumilos dahil sa kawalang ingat. Hindi maiiwasan, malamang na ipaubaya nila ang kanilang mga bantay nang hindi nila nalalaman kapag sila ay nasa isang mahirap na kalagayan. Naiinis si Levi sa tuwing naaalala niya kung paano pinipigilan ng mga puwersang iyon ang sinuman na gamutin ang lason ni Forlivia. *man ito. Paano sila nagkaroon ng puso na gawin iyon?
Nagpadala pa ang Xperia ng 800 mga Diyos-Diyosan sa buong mundo para lang hadlangan ang sinuman na gamutin ang lason ni Evie. Maging si Terendia, na nireranggo ang pangatlo sa pinakamalakas sa buong mundo, ay mayroon lamang humigit kumulang sa parehong bilang ng mga Diyos-Diyosan. Nang ibabaw sa kumukulong galit, tumindi ang hangarin ni Levi na pumatay. Ang iba ay hamihip ng gasket sa kawalang katao ng mga puwersa, pabayaan siya. Gayunpaman, kinakausap niya ang kanyang sarili sa pagpapalamig ng kanyang ulo sa sandaling ito. Kapag gumaling na ang lason ni Evie, hahanapin ko sila para sa kabayaran. Idre at Zyperia, tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Malapit nang gumaling ang lason ni Evie. Hindi magtatagal bago ako pumunta sa Zyperia at ayusin ang mga score sa iyo. Ang sinumang maglakas loob na hamarang sa aking daan ay mamamatay lamang sa isang kakilakilabot na kamatayan. Idre, tingnan natin kung paano ka muling maprotektahan ng Zyperia kapag ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay isa-isang napuksa. Pupunasan kita sa harap ng tinatawag mong tagapagtanggol. Tumawa si Levi nang nakakatakot. Kasabay nito ay namula siya sa hindi maipaliwanag na pananabik. Dati, mahina ang loob niya dahil halos wala ng pag-unlad para gumaling ang lason ni Forlivia. Gayunpaman, nagsimula siyang makakita ng isang sinag ng pag-asa dahil ang kalahati ng kanyang lason ay pinatalsik. Siya ay kumbinsido na ito ay hindi magtatagal bago ang iba pang kalahati ay pinatalsik. Napukaw ng pananabik ni Levi ang iba. Sinimulan nilang isipin kung paano niya gagawin ang kaguluhan sa Zyperia mamaya ng mag-isa at lipulin ang Elterton Star. Nakakuyom ang kanilang mga kamao, mas excited pa sila kaysa kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3054. Mag-isa. Halos hindi na makapaghintay ang lahat na masaksihan ang nakakabighaning eksena ng paparating na matinding labanan at ang matagumpay na sandali ng talunin ni Levi ang Zyperia. Nalaman nila na si Zyperia ay lumilikha ng mga deities ng may kahangahangang paraan gamit ang mga bagong nahanap na mapagkukunan at pamamaraan ni Idre. Mas marami, mas masaya. Dapat silang magkaroon ng 10,000 Diyos para ilabas ni Levi ang kanyang galit. Gayunpaman, hindi napigilan ng Digital God ang pagtangis, ngunit ipinagmamalaki ng mga walang pakundangan na iyon na aalisin nila ang sinumang magpapagaling sa lason ni Evie. Redunstman o Terendia, aalisin nila ang mga humahadlang sa kanila. Kahit na nakita nila na 1 oras na lang para bayaran ni Levi ang huli sa kanilang barya, bumaligtad sila sa pagmamataas ng kanilang mga kalaban. Pagtama sa bubong, nagngangalit si Troy at ang iba pa at pinagsabihan, "The asterisk man it." Hindi ko matiis ang kabastusan ng mga taong iyon. Tanong ni Dr. Erebus, Mr. Garrison, wala na ba tayong magagawa sa ngayon? Pagkatapos ng lahat, ang lason ni Evie ay dapat magaling sa lalong madaling panahon. Ngunit kung patuloy silang haad lang sa ating landas, nag-aalala ako na ang pagkakataong gumaling si Evie ay magiging napakaliit. Siyempre hindi, kailangan ko pa rin ang tulong mo para mabantayan sila. Dahil ang iba ay hindi nang ahas na kunin ang bounty ng lantaran, bakit hindi ipadala ito sa kanilang mga pintuan? Casual na sabi ni Levi. Naliwanagan sa mga salita ni Levi, tumanggaw si Dr. Erebus. Nakuha ko na. Siyempre, kailangan ko kayong lahat na magbigay ng kamay sa akin. Cyrus, sa wakas, may maitutulong ka sa akin. Matiim na tinitigan ni Levi si Cyrus. Naniniwala siya na ang huli ay dapat na makayanan ang mga bagay sa pangkalahatan gamit ang kanyang kahangahangang kakayahan sa ngayon. Sa kabilang banda, sina Winona at Mia ay nagsasanay sa mga pangunahing pamamaraan ni Cyrus. Inakala niyang magtatagumpay sila sa lalong madaling panahon. Walang problema. Iniisip mong subaybayan ang isang tao, hindi ba? Maasahan mo ako, paninigurado ni Cyrus sa kanya. Cyrus, itatalaga kita na hukayin ang utak na nagmamanipula kay Chad. Bukod dito, huwag kalimutang imbestigahan ang kanyang mahiwagang gamot, na itinuturing na kasing lakas ng 10 Millennium Snow Lotus. Kung makuha natin iyon, matagumpay na gagaling ang lason ni Evie. Inatasan siya ni Levi ng isang mapaghamong misyon. Ang bawat tao ay nag-iimbestiga na sa lahat ng oras ngunit walang pakinabang. Sa makatuwid, itinalaga ni Levi si Cyrus, sa pag-aakalang maaari siyang magkaroon ng higit pang mga natuklasan sa kanyang mga kasanayan. Nang maglaon,
Bumaling siya upang turuan ang mersenaryong organisasyon, kailangan kong imbestigahan mo ang mahiwagang puwersang nakikipagkamay sa kanila. Kung tutuusin, dalubhasa ka rito. Tinanggap sila ni Levi ng mas maaga, alam na mayroon silang kadalubhasaan sa pagkuha ng impormasyon at mabilis silang masubaybayan ang anumang mga pagbabago. Kaya, ipinalagay niya na mas madali para sa kanila na matunten ang isang tao kumpara kay Troy at sa iba pa. Makalipas ang ilang sandali, lahat ay naghanda sa kanilang mga nakatalagang gawain. Sa kalaunan, ang sandali na inaabangan ni Levi ay papalapit na. Pansamantala, alam ng Heavenly League ang tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng Black Sky Union hindi nagtagal matapos silang maalis. Levi Garrison, isa ka talagang kasuklam-suklam na tao. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na magkakaroon ka ng mga mersenaryong organisasyon upang suportahan ka. Ang isang tao sa Heavenly League ay sumigaw sa galit. Noong una, inutusan niya ang lahat ng Heavenly Guards na umalis ng may katalinuhan, na nag-iisip na kumuha ng malaking bahagi para sa kanyang sarili kapag inagaw ng Black Sky Union ang mga mapagkukunan ni Levi. Siya ay naghihintay sa pag-asa pagkatapos ng draft ng perpektong plot. Hindi sumagi sa isip niya na magkakagulo. Ay nako, sana hindi malaman ni Levi Garrison na ako ang may pagkana. Narinig ko ang Black Sky Union ay nabura sa isang kisap mata. Sa makatuwid, sa palagay ko ay walang sino man ang nasa oras upang ilantad ako. Kapag nalaman niyang ako ang may kasalanan, tiyak na hindi niya ako bibitawan. Nag-aalalang bamulong sa sarili, nag-cross fingers na hindi malalaman ni Levi ang totoo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naunawaan ni Levi ang sitwasyon sa loob ng maikling panahon. Naniniwala siya na maaaring may nag-leak out sa iba mula sa Heavenly League na nag-imbak siya ng mga mapagkukunan ng maingat sa base ng Parasite King. Maliban sa kanila, ang Heavenly League lang dapat ang nakakaalam tungkol sa lokasyon. Sa ngayon, sila lamang ang nagtalaga ng kanilang mga tauhan upang kumuha ng mga mapagkukunan mula sa base. Sige, alamin ang taong mula sa Heavenly League na nagtaksil sa akin. Bilin ni Levi. Wala siyang choice kundi tanggapin ang katotohanang napapaligiran siya ng mga kalaban. Napakakaunti sa kanila sa gilid niya. Biglang may pumasok sa isip niya. Sandali lang. May kumampi pa sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3055. Ang panloob na hindi pagkakaunawaan. Ay oo, kumusta ang Hydrant sa ngayon? Bakit hindi pa sila kumikilos kahit matagal na silang nag-assemble? Hindi pa nga nila hinanap si Idre para payback diba? Naguguluhang tanong ni Levi nang bigla niyang maalala ang organisasyong pareho ang tindig nila. Kami ay walang alam tungkol doon dahil wala kaming anumang balita mula sa kanila, sagot ng isang tao kay Levi. Sa kabilang banda, nagkaroon ng alitan si Hydrant sa kanilang mga sarili. Habang tina-target ng buong organisasyon na pigilan ang sino man na gamutin ang lason ni Forlivia, nagtalaga sila ng mga assassin upang alisin ang lahat ng kumukuha ng bounty ni Levi. Higit pa rito, sila ay kasabay ni Idre at ang mahiwagang puwersa ng maingat. Kasabay nito, unti-unting lumalawak ang kanilang samahan. Sa paglipas ng panahon, ang ilan sa mga miyembro ay nagsimulang magpahayag ng kanilang mga pagdududa. Sumali sila sa organisasyon na may layuning maghayganti laban kay Idre. Gayunpaman, nalaman nilang walang binanggit ang organisasyon tungkol dito. Ang mga nakatataas ng organisasyon ay nagtalaga ng mga assassin upang patayin ang mga miyembro ng Idre, ngunit matagal na silang tumigil sa paggawa nito. Not to mention, wala ni isa sa kanila ang naglabas ng topic na muling paghihiganti kay Idre. Sa ngayon, ang ilang mas mataas na tao ay nag-iisip lamang na makakuha ng mas maraming mapagkukunan upang palakasin ang kanilang sarili, palawakin ang sukat ng organisasyon, dagdagan ang mga bilang ng mga Diyos-Diyosan, at kahit na makaakit ng higit pang mga tagapaghiganti upang sumali sa kanila. Nabulag ng kanilang kasakiman, sila ay pinagsamantalahan ng iba at may posibilidad na alisin sa kanilang isipan ang usapin ng paghihiganti laban kay Idre. Walang alinlangan, naunawaan ng mga miyembro ang kanilang pangangailangan para sa mga mapagkukunan at mga Diyos para mapalawak ang organisasyon. Hindi may kakaila, napakahirap na alisin ang makapangyarihang Idre. Kaya, maaari nilang tanggapin na ang mga nakatataas ay walang pagpipilian kundi ang sumuko kay Idre pansamantala habang sinusubukang palakasin ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng malakas na katatagan.
Gayunpaman, hindi nila maisip kung bakit hindi lamang umimik ang mga nakatataas sa paghihiganti kay Idre kundi nakipagkamay din sa kanila. Hindi nila tatanungin kung nilayon ng mga nakatataas na turuan si Levi ng leksyon sa pamamagitan ng pag-uudyok ng mga kaguluhan upang hindi gumaling ang lason ng kanyang anak. Kung tutuusin, hindi niya dapat tinanggihan na sumali sa kanilang organisasyon at humingi ng paghihiganti laban kay Idre kasama nila. Gayunpaman, kakatwa para sa kanila na makipagkamay kay Idre. Bawat isa sa Hydran ay nagkikimkim ng sama ng loob sa huli. Marami sa kanila ang nabubuhay sa matinding paghihirap mula nang mawalan ng buhay ang kanilang mga magulang, dinukot ang kanilang mga lolo't lola bilang mga paksa ng pagsubok para sa mga eksperimento, at walang awa na pinunasan ang kanilang mga pamilya. Hindi mabilang ang mga kwento ng dalamhati dahil sa karumal-dumal ni Idre. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Idre, nagngangalit sila at halos hindi makapaghintay na lipulin sila para ipaghiganti ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa madaling salita, ang Hydran ay isang organisasyon na binuo ng isang grupo ng mga tao na may pangakong maghiganti laban kay Idre. Gayunpaman, ang karamihan sa kanila ay biglang tila kaya naharapin ang kanilang paghihirap. Tumigil sila sa pag-iisip kay Idre at sa kanilang sama ng loob sa kanila. Ang ilan ay maaaring magsalita tungkol kay Idre ng mapayapa na para bang nakalimutan na nila ang nangyari dati. Gayunpaman, hindi maarap para sa iba na nagpumilit na makipag-ayos kay Idre kung bakit handang makipag-ugnayan ang kanilang organisasyon sa kanilang mortal na kaaway, kung saan sila ay nagkikimkim ng sama ng loob. Kaya naman, nagpahayag sila ng kanilang mga opinyon. Wala kaming tutol kung pipilitin mong labanan si Levi Garrison. Ngunit mariin naming tinututulan ang ideya na makipag-ugnayan kay Idre, kahit na ito ay para lamang sa aming mga plano. Para sa akin, ito ay lubos na hindi mabata na makipagkamay sa isang taong matagal ko nang kinikimkim ang sama ng loob. Hindi mo ba nararamdaman iyon? Sa isang iglap, ang iba ay nabigla sa kanilang mga salita. Hindi alintana kung paano nila piniling huminto sa pag-iisip sa malagim na sinapit ng mga miyembro ng kanilang pamilya, hindi maalis sa kanilang isipan ang sama ng loob na kanilang kinikimkim kay Idre. Natahimik silang lahat nang may maliwanagan sa kanilang labis na pagkasuklam kay Idre. Kahit na ano, wala namang saysay na makipag-alyansa sa ating kalaban, di ba? Imposible, lalo na para sa isang taong may tiyaga, na gumawa ng anumang pakikitungo sa kanilang mga mortal na kaaway. Kasabay nito, ang iilan sa kanila na nag-imbite kay Levi na sumama sa kanila ay nagsimulang sumagot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3056. Nahanap ni Cyrus ang magical medicine. Hindi. Sinusubukan mo bang gamitin ang argumento ng taong dayami dito? Since when we allied with Idre? Nakita mo ba na nakikipag-ugnayan kami sa kanila? Hindi yata. Sa ngayon, ito ay walang iba kundi isang pagkakataon na tayo ay may parehong layunin tulad ng ginagawa nila. Gayunpaman, hindi kami nakikipagtulungan sa kanila. Nananatiling kaaway natin si Idre, at araw-araw nating pinapalakas ang ating mga sarili para lang makapaghiganti tayo sa kanila. Gayunpaman, paano mo matitiis ang pagbabahagi ng parehong mga layunin bilang iyong kaaway? Hindi mo ba dapat protektahan ang kinasusuklaman ng iyong kaaway? Pakiramdam ko ay dapat nating protektahan si Levi at ang kanyang anak na babae sa halip na saktan sila, lalo na't sinusubukan ni Idre na gawin sila. Sa ngayon, ano ang pagkakaiba ng ating mga aksyon kaysa kay Idre? Kinasusuklaman ng mga lalaking iyon si Idre at hindi na makapaghintay na maghiganti. Dahil dito, gagawin nila ang lahat hanggat anumang bagay na may kaugnayan kay Idre ay dinala. Para sa kanila, ang kaaway ng isang kaaway ay kanilang kaibigan. Isinasaalang-alang na tinutulan nila ang lahat ng mga aksyon ni Idre, naninindigan sila sa kanilang pagtanggi na tanggapin ang kasalukuyang pag-uugali ng organisasyon. Lahat kayo ay binabaluktot ang katotohanan. Si Idre ay kaaway ng lahat at gayon din si Levi. Dahil sa pagkabalisa, inakusahan ng mga lalaki ang mga sumasalungat na walang kahulugan. Tinitigan sila ng mga sumalungat at nagtanong, gusto kong malaman kung bakit itinuturing nating kaaway si Levi. Sa totoo lang, marami sa organisasyon ang nalilito kung bakit sila gumugugol ng labis na pagsisikap upang pahinin si Levi. Hindi lang nila siya pinigilan na pagalingin si Forlivia,
ngunit dinaya din nila siya ng napakalaking mapagkukunan. Matapos pag-isipang mabuti ang bagay, natanto nilang walang dahilan para magtanim ng sama ng loob kay Levi, sapagkat wala siyang ginawa sa kanila. Ang ginawa niya ay hindi sumama sa kanila sa paghihiganti dahil sa pagiging abala sa paghahanap ng lunas para kay Forlivia. Anong masama dun? Bukod dito, maraming mga tao doon na piniling hindi sumama sa aming paghahanap para sa paghihiganti. Kaya bakit si Levi lang ang pinupuntirya natin at hindi sila? Ito, matapos marinig ang mga tanong, ang mga lalaking nag-imbite kay Levi noon ay kitang-kitang natigilan, dahil wala silang anumang sagot. Maliwanag, hindi nila maipaliwanag kung ano ang naging sanhi ng kanilang sama ng loob. Bakit kaaway natin si Levi? Ang lahat ay nagmumula sa kanyang duwag na ugali. Sa hindi paghihiganti kay Idre, hindi niya direktang tinutulungan silang lumakas. Iyon ang dahilan ng masamang dugo. Higit sa lahat, hindi siya nang ahas na kumilos sa kabila ng katotohanan na ang kanyang anak na babae ang Nalasan. Kaya, ano sa palagay mo? Hindi ba pinahihintulutan ng kanyang mga aksyon si Idre na kumilos ng higit na walang parusa? Higit pa riyan, ang kanyang posisyon ang may pagkakaiba. Bakit siya lang ang pinupuntirya natin at hindi lahat ng iba? Iyon ay dahil ang kanyang kabiguan na ipakita ang kanyang suporta para sa amin ay nakabuo ng napakaraming negatibong implikasyon. At saka, sa dami ng resources na hawak niya, siguradong mabibigo ang ating paghihiganti kapag nahawakan sila ni Idre. Dahil dito, ang pagpapaalis kay Levi ay isang mahalagang hakbang sa ating paghahanap ng paghihiganti. Ito ay ipakita sa lahat ang aming paninindigan sa pagsalungat kay Idre. Huwag kalimutan na lahat ng ginagawa natin ay may nag-iisang layunin na maghiganti. Sa kabila ng mga kalokohang ibinubugbog, ang lahat ay walang pagpipilian kung hindi tanggapin ito, dahil ang layunin nila ay maghiganti kay Idre kahit na ang halaga. Kapag naalala nila ang layuning iyon, hindi na mahalaga ang lahat, pati na ang pagsasakripisyo kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3057. Ang magical medicine ay nasa isang secret lockbox. Samantala, si Cyrus, na mas makapangyarihan, sa wakas ay natagpuan ang mahiwagang gamot sa loob ng 3 araw. Dahil dito, humanga si Chad sa kanyang kahusayan. Sa kasamaang palad, huli pa rin siya, dahil may naglipat ng mahiwagang gamot. Sa kabila noon, walang makakaila kung gaano kabisa si Cyrus. Kasunod nito, patuloy na natuklasan ni Cyrus ang higit pa sa kanila at halos ilantad ang misteryosong paksayon. Dahil natulak sa desperasyon, nagsagawa ang organisasyon ng isang auction para ibenta ang mahiwagang gamot ni Chad sa isang walang pangalan na isla na matatagpuan sa silangang dagat ng Erudia. Sa sandaling kumalat ang balita ng auction, nagulat ang lahat. Maging si Cyrus ay tumingin kay Levi nang may takot. Sa kabila ng kalmadong tingin sa mukha ni Levi, nakikilala ni Cyrus kung gaano ito katekot. Pinili ba nilang ihayag ang kanilang sarili sa wakas? Kasi ganyan ang itsura, tanong ng isa. Hindi, walang paraan na magpapakita sila ng kanilang sarili. Ang kailangan lang nilang gawin ay kumuha ng ibang tao na magpatakbo ng auction para sa kanila. Hula na siguro nila na dadalo talaga ako. Isa pa, nandyan si Idre para pigilan ako. Ipagpalagay ko na gusto nila akong libakin sa pamamagitan ng pagpilit sa akin na panoorin ng walang magawa habang ang mahiwagang gamot ay ibinebenta sa iba, sabi ni Levi. Oo, dapat ganyan. The more the reason we should go there. Sa napakaraming paksayo na sabay-sabay na kumikilos, tiyak na makakabuti ito sa atin. Kaya, dapat din nating bawiin ang mahiwagang gamot. Maaari din nating gamitin ang pagkakataon upang matuklasan ang kanilang pagkakakilanlan, dahil tiyak na mag-iiwan sila ng maraming mga pahiwatig sa likod, ang mungkahi ng karamihan. Tumango si Levi, sige, ako mismo ang pupunta doon. Kahit na ang plano ng kaaway ay ipahiya si Levi, ang kanilang mga aksyon ay walang alinlangan na maglalantad ng kanilang mga sarili. Kasunod nito, magiging madaling masubaybayan sila kahit gaano pa sila kalihim. Malamang, sila ang misteryosong grupo na kumokontrol kay Chad. Sa paulit-ulit na pagtatangka ni Cyrus sa pagsubaybay sa kanila, sa wakas ay pinukaw niya sila sa halos matagumpay na pagnanakaw ng mahiwagang gamot. Dahil hindi maiiwasan ang kanilang pagsisiwalat,
napagpasyahan nilang i-trigger si Levi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng auction para lang may benta ang mahiwagang gamot. Sa sandaling iyon, nalaman ng lahat sa mundo ang tungkol kay Chad. Higit pa rito, sinabi pa sa kanila na siya ang nagmamay-ari ng 10 Millennium Snow Lotus kung saan nabigo ang lahat ng nakaraang pagtatangka upang mahanap ito. Sa makatuwid, ang buong mundo ay nagkagulo nang magsimulang kumalat ang balita. Isa-isang lumapit ang mga nagnanasa sa mahiwagang gamot para makuha ito. Tulad ng para sa mga paksayon na mga kaaway ni Levi, alam nila na ang auction ay nakatarget kay Levi. Kapag nakuha na ni Levi ang mahiwagang gamot, mapapagaling niya si Forlivia sa pagkalason nito. Bilang resulta, napagpasyahan nilang pigilan si Levi na kunin ito anuman ang halaga. Dahil doon, ipinakalat ni Idre ang kanilang mga tauhan para dumalo sa auction para sa mahiwagang gamot. Tulad ng para sa Hydran, nagpadala rin sila ng mga tao sa kaganapan nang malaman ito. Hindi mahirap para sa kanila na patahimikin ang mga taong gustong maghiganti, dahil tiyak na naroon si Idre. Maaari nilang gamitin ang auction bilang pagkakataon para patayin ang mga miyembro ng Idre na dumalo. Dahil dito, lahat sa loob ng Hydran ay nagtaas ng kanilang mga kamay bilang pagsang-ayon sa plano. Sa wakas, sa isang walang pangalan na isla sa silangang dagat ng Erodia, daan-daang mga piling mandirigma ang nagtipon doon na nakasuot ng mga maskara. Walang nakakaalam ng kanilang pagkakakilanlan o kung sila ba ang kumokontrol kay Chad. Ang lahat ay higit na ipinapalagay na ang grupo ay binigyan ng awtoridad na magpatakbo ng auction sa halip. Sa sandaling iyon, ang mahiwagang gamot na maihahambing sa 10 Millennium Snow Lotus ay inilagay sa loob ng isang lihim na lockbox. Kung ang kahon ay ninakaw sa pamamagitan ng puwersa, ito ay mag-trigger ng isang automatikong mekanismo na maglo-lock ng mahiwagang gamot sa loob nito ng tuluyan, at hindi na mabubuksan. Kung ipipilit ng isa na buksan ang kahon, ang mahiwagang gamot ay masisira sa sarili, na ilalagay ito sa labas ng maabot ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3058. Walang pagkakataon. Sa madaling salita, kung gusto ng isang tao na makuha ang mahiwagang gamot ng buo, kailangan niyang makipagtulungan sa mga lalaking nakamaskara at ipabukas sa kanila ang kahon na may lihim na code. Mula sa pananaw ni Idre, ang kanilang layunin ay upang manalo sa bid para sa mahiwagang gamot, dahil ito ay isang napaka-coveted mahiwagang damo pagkatapos ng lahat. Kung sakaling mabaigaw silang manalo sa bid, wala silang pakialam sa iba basta hindi si Levi. Worst comes to worst, sisirain nila ang mahiwagang gamot sa loob ng kahon. Kasabay nito, ang Hydran ay nagkaroon din ng parehong diskarte. Samantala, isang napakalaking tao ang dumating para sa auction dahil sa halaga at atraksyon ng mahiwagang gamot. Maliwanag, ang misteryosong paksayon ay naglalayon na kumita ng kayamanan sa pamamagitan ng pagtanggap din ng mga kristal na espiritual na enerhiya at mahiwagang damo para sa auction. Hindi nagtagal, dumating si Levi at ang kanyang mga kasama sa isla. Bago siya dumating ay may mga inaayos na siya. Sa pamamagitan ng hook o sa pamamagitan ng crook, siya ay pagpunta sa unravel ang misteryosong paksayon ng pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ay upang matiyak ang mahiwagang medikal na gamot at pagalingin ang Forlivia. Sa sandaling iyon, puno ang auction. Gayunpaman, hindi nakilala ni Levi at ng kanyang mga tauhan ang karamihan sa mga dumalo. Si Idre at ang misteryosong paksayon na Sam Iris sa talaan ng pagbabago ng dugo ay dapat na narito. Tiyak na gagawin nila ang lahat para pigilan tayo, bulong ni Dr. Erebus sa tainga ni Levi. Ma'am Ham, bantayan mo sila at subukan ang iyong makakaya na piliin sila. Gayun din, maaari ba nating kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng grupong nag-oorganisa ng auction? Tanong ni Levi. Hindi namin masabi sa ngayon, dahil lahat sila ay may maskara. Higit pa rito, ang organisasyon na may pag-iingat sa kaganapan ay bihirang magpadala ng kanilang sariling mga tauhan upang patakbuhin ito, iniulat ni Dr. Erebus. Sige na, panatilihing nakatago si Cyrus. Kapag nahanap na ang mahiwagang gamot, sabay-sabay tayong aaksyon. Bilin ni Levi. Simula noon, nasa pwesto na lahat ng tauhan niya. Kasunod nito, opisyal na nagsimula ang auction sa isang nakamaskara na mandirigma na nagsimula sa pagpapakilala.
Ang lahat ng mahiwagang halamang gamot sa auction ngayon ay pag-aari ni Chad Holden, Miracle Doctor ng Erodia. Sa kabuuan, 10 bagay ang ilalagay sa block. Hindi pa siya nakapagsalita ay napuno na ng pananabik ang lahat. Sa una, ipinapalagay ng lahat na magkakaroon lamang ng isang mahiwagang gamot sa auction, na magiging mahirap i-secure. Ngunit ngayon na mayroong 10 mga item, ang kanilang mga pagkakataon na manalo ng isang bid ay tumaas ng malaki. Malinaw na ngayon na ang auction ay hindi organisado para lamang sa mga pagpapakita, at naging sanhi ito ng pagbabago sa ekspresyon ni Levi. Tila na ang mahiwagang paksayon ay may kamatayang mahigpit na pagkakahawak kay Chad hanggang sa pag-aari ng lahat ng kanyang mahiwagang damo. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Dr. Erebus. Dapat manalo tayo sa bid para sa lahat ng item. Paninindigan ni Levi. Ang unang item sa auction ay isang feverfew leaf na nakuha ni Chad mula sa pinakamalamig na dulo ng mundo. Kaya nitong gamutin ang lahat ng sugat na dinanas ng isang Diyos gaano man kalubha ang mga ito. Matapos mapangalagaan sa mahabang panahon ng likas na enerhiya ng lupa, tiyak na mas mabisa ito kaysa sa mga mahiwagang halamang gamot na ginawa ng muling pagbabangon ng espiritual na enerhiya. Sa sandaling inilabas ang dahon ng feverfew, isang malakas na aura ng gamot ang lumabas sa buong silid, na nag-aapoy sa pananabik ng lahat. Ang panimulang bid ay alinman sa 20 piraso ng ordinaryong espiritual na kristal ng enerhiya o 5 mahiwagang halamang gamot. Halos hindi pa tapos ang host nang sumigaw si Dr. Erebus, 100 piraso ng espiritual na enerhiyang kristal. Hingal na hingal, napabuntong hininga ang lahat sa gulat. Natigilan sila sa kung gaano agresibo ang paksayon ni Levi sa pagbibid, dahil sa simula pa lang ay nawalan na siya ng pag-asa. Higit pa rito, kung isasaalang-alang kung gaano kayaman si Levi sa mga mapagkukunan, walang sino man ang makakalaban sa kanya. Dahil dito, tumahimik ang lahat habang pinag-iisipan kung magbibid. Pagkatapos ng lahat, sigurado silang magpapatuloy lang si Levi sa pagbid, at hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Maging si Idre ay nagsimulang talakayin ang bagay sa kanilang mga sarili. Magbibid ba tayo? Baka mapagaling ng feverfew leaf ang pagkalason ng kanyang anak. Dahil gusto ni Idre na pigilan si Levi sa lahat ng mga gastos, hindi nila siya hahayaang manalo sa bid para sa alinman sa mga item. Kasabay nito, ang Hydran ay nagkaroon din ng parehong layunin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3059. Isa pang kaaway ni Levi. Nang malapit na silang tumawag ng kanilang bid, isang boses ang umalangaw-ngaw, 500 piraso ng high-grade na espiritual na enerhiyang kristal. Parehong natigilan sina Idre at Hydran dahil ibang tao ang gumawa nito. Isa na naman ba itong kaaway ni Levi? Hindi lang sila ang nakadama ng ganoon. Maging ang host ng auction ay nag-react na may pagtataka sa ilalim ng kanyang maskara. May iba na bang sumusubok na pigilan si Levi? Maliban kay Idre, Hydran, at sa mahiwagang organisasyong kumokontrol kay Chad, nagulat siya nang malaman niyang may ibang tao na gustong sirain si Levi. Hindi lamang nagulat ang lahat ng mga pangyayari, ngunit ang taong iyon ay sumigaw din ng kanyang pag-uutos sa isang kumpiyansa na paraan, na parang hindi siya natatakot kay Levi. Tulad ng inaasahan, nandito sila. Dahil hindi makilala ni Levi ang mga naroroon, hindi niya alam na ang bidder na lumitaw ay hindi mula sa isa sa 3 pinaghihinalaang paksayon. Dahil sa walang limitasyong mga mapagkukunan ni Levi, hindi siya pinagbantaan ng sinuman. Kaya naman, dinobol kaagad ni Dr. Erebus ang bid. 1,000 piraso ng mataas na antas ng espiritual na enerhiyang kristal. Nagpatuloy ang naunang bidder, 2,000 piraso ng high-grade spiritual energy crystals. 3,000, 4,000, 10,000. Napakabilis, ang bid ay umakyat sa 10,000 piraso ng espiritual na enerhiyang kristal na ikinagulat ng lahat na naroroon. Pati si Idre natulala, sa kabila ng pagiging handa sa lahat, pinaghihigpitan pa rin sila ng kanilang limitadong mapagkukunan. Kaya, imposible para sa kanila na lumaban kay Levi. Higit pa rito, handa lamang silang tumuon sa isang bagay na ang 10 Millennium Snow Lotus. Sa makatuwid, may limitasyon sa kung ano ang maaari nilang gawin upang pigilan si Levi na manalo sa iba pang mga item. Kapag ito ay nalampasan,
wala na silang magagawa, sapagkat si Levi ay nagtataglay ng walang katapusang daloy ng mga mapagkukunan. Batay lamang doon, walang makakalaban sa kanya. Si Hydran ay nasa katulad na sitwasyon kay Idre. Sa katunayan, ang bilang ng mga mapagkukunan na mayroon sila ay mas kaunti. Kahit na ito ay isang pakana ng auction organizer upang i-jack up ang presyo ng bid, wala pa ring paraan upang makipagkompetensya sila kay Levi. Gayunpaman, ang misteryosong tao ay patuloy na nagbid laban kay Levi. Kung isasaalang-alang kung gaano kalaki ang kanyang ipinakitang tapang, tila hindi siya bulag na nagbid. Sa katunayan, mukhang siya ay isang seryosong katunggali na nagulat kay Levi. Sa totoo lang, hindi ganoon kalaki ang halaga ng Feverfew Leaf, at matagal nang lumampas ang bid sa totoong halaga nito. 10,000 piraso ng high-grade na espiritual na enerhiyang kristal ay makakabili ng hindi bababa sa 500 piraso ng Feverfew Leaf. Sa sandaling iyon, napansin ni Levi na may mali. Ang taong ito ay malamang na hindi miyembro ng Idre, dahil nilalayo nilang pigilan ako sa pinakahuling item. Sa makatuwid, hindi makatuwiran para sa kanila na mag-all out ngayon. Kahit si Zyperia ay hindi papayag na kumuha sila ng napakaraming resources para lang hamanin ako dito. Kaya naman, sino kaya ito? Siya ba ay isang bagong kaaway? Ituloy pa ba natin? Tanong ni Dr. Erebus. Hindi, walang kabuluhan na gawin iyon. Alam ni Levi na ang kabilang partido ay naninindigan na lampasan siya. Anuman ang kanyang ibid, ang kabilang partido ay susunod, na gagawin itong isang walang katapusang spiral. Dahil ang Feverfew Leaf ay hindi ang huling item, wala siyang nakitang kahulugan sa pag-secure nito. 10,000 piraso ng espiritual na enerhiyang kristal. Pupunta minsan. Pupunta ng 2 beses. Nabenta. Binabati kita, ang dahon ng Feverfew ay pag-aari na ng mga Ginoo. Ang resulta ay nagdulot ng pagdadalamati ng bawat isa sa kanilang sariling kawalan ng pakikilahok. Malinaw na walang sino man ang may kakayahang makipagkompetensya kay Levi at sa misteryosong lalaki. Hindi nagtagal, nagsimula ang bidding para sa pangalawang item. Sa pagkakataong ito ay isang Pildores na ginawa mismo ni Chad na maaaring magpapataas ng lakas at magpagaling ng mga sugat. Ito ay partikular na kapakipakinabang sa panahong ito kung saan ang espiritual na enerhiya ay patuloy na hinihigop dahil maaari nitong pataasin ang dami ng pagsipsip ng isang tao. Dahil sa kung gaano ito kaakit-akit, ang lahat ay napuno ng pag-asa. Gayunpaman, ang lahat ng mga mata ay napunta kay Levi at sa misteryosong lalaki na nanalo sa unang item. Bid. Utos ni Levi. Agad na tumawag si Dr. Erebus, 1,000 piraso ng high-grade na espiritual na enerhiyang kristal. 10,000 piraso ng high-grade na espiritual na enerhiyang kristal. Tinaasan ng misteryosong lalaki ang bid ng 10 beses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,060. Kasing mayaman si Levi. Hingal na hingal. Muling naghabol ng hininga ang lahat. Ang lalaking ito ay mas agresibo pa kaysa kay Levi. Hindi niya sinusubukang itaas ang presyo. Sa halip, talagang nakaharang siya kay Levi. Ang tableta ay maaaring nagkakahalaga ng malaki ngunit tiyak na hindi 10,000 piraso ng mataas na antas ng espiritual na enerhiyang kristal. Iyan ay isang nakatutuwang halaga ng mga mapagkukunan. Ang lahat ay ganap na nabigla. Maging si Idre at ang auction organizer ay natigilan sa pagkaalam na may isang taong maaaring makipag-head-to-head kay Levi in terms of his resources. Sa katunayan, ang taong iyon ay mas malupit kaysa kay Levi pagdating sa kanilang mga bid. Ipagpatuloy pa ba natin? Tanong ni Dr. Erebus. Katulad ni Levi, nagulat din siya. Hindi. His objective is just to get in our way, sagot ni Levi habang nagplanong mag-obserba pa. At ngayon, para sa ikatlong item. 20,000 piraso ng mataas na antas ng espiritual na enerhiyang kristal. Sa oras na iyon, ang misteryosong lalaki ay nagbid bago si Levi ay nagkaroon ng oras upang gawin iyon, na ikinagulat ng lahat na naruroon. Sige, ipagpatuloy natin at tingnan natin kung paano ito mangyayari. Dahil nabigla si Levi, natural na nadama ng lahat na iniwan siya. Ang panimulang bid ng lalaki na mag-isa ay lumampas sa lahat ng kanilang pag-aari. Paano tayo makakalaban? Ang ika-4 na item, 30,000 piraso. Walang awa na sigaw ng lalaki.
Para bang nag-e-enjoy siyang mag-explore sa auction at walang pakialam kung may halaga man ang mga gamit. Mula sa kanyang mga aksyon, naisip ng lahat na ang lalaki ay may walang katapusang supply ng mga mapagkukunan na tila hindi niya talaga pinapahalagahan. Kaya, ang ikalimang item ay naibenta sa halagang 40,000 piraso. Makalipas ang ilang sandali, nanalo ang lalaki sa bid para sa 8 item na may mas mataas na presyo ng bid. Napakataas ng kanyang opening bid kaya napresyohan niya ang lahat, kasama si Levi, sa labas ng auction. Sa katunayan, ang mga presyo na ibinayad niya ay napakataas na ang mga ito ay higit sa 1,000 beses kaysa sa aktwal na halaga ng mga item. Hindi lang siya gumagastos na parang walang bukas, kundi siya lang din ang nagbid, dahil wala man lang ng ahas na makipagkompetensya sa kanya. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon na nakita ng lahat na may naglagay kay Levi sa kanyang lugar na isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Mayroon ba talagang isang tao na maaaring madaig ang Levi? Batay sa mga mapagkukunan na kinokontrol ni Levi, malamang na kaya niyang kunin ang Zyperia mismo. Bilang resulta, ang pakikipaglaban sa kanya ay parang paghamon sa kapangyarihan ng isang bansa na isang imposibleng gawain para sa isang tao. Gayunpaman, ang taong ito ay lumitaw nang wala sa oras at matagumpay na inilagay si Levi sa kanyang lugar sa pamamagitan ng pagtalo sa huli sa 8 mga item. Walang magawa si Levi, dahil ang tanging nagawa niya ay panoorin na ng lalaki ang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na natalo siya sa isang kompetisyon ng mga mapagkukunan, na ikinagulat ng kanyang sarili at si Dr. Erebus. Sa kabila nito, talagang kaya ni Levi na harapin ang hamon, dahil siya, sa isang tiyak na antas, ay may walang katapusang supply ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan upang labanan ang gayong agresibong katunggali. Ang talagang hindi kapanipaniwala ni Levi ay ang katotohanan na mayroong isang tao na nang-ahas na makipag-head-to-head sa kanya. Gayun din, alam ni Dr. Erebus at ng iba pa kung paano nakuha ni Levi ang kanyang mga mapagkukunan at kung gaano kalaki ang aktwal niyang pag-aari. Walang paraan na maaaring makipagkompetensya ang sino man kay Levi. Maging si Zyperia ay walang kasing daming mapagkukunan gaya niya. Kahit na siya ay may access sa maraming mga mapagkukunan hanggat gusto niya, siya ay interesado pa rin kung paano ang misteryosong lalaki ay maaaring magmayabang ng hindi kumukumpas ng isang talukap ng mata. Saan nagmula ang kanyang mga mapagkukunan? Sino ang umaalalay sa kanya mula sa likuran? O marahil, saan siya nanggaling? Inalis ni Levi ang lahat ng iba pang mga posibilidad, dahil walang sino man ang lalabas ng ganoon. Sino siya? Nagpatuloy sa pagmumuni-muni si Levi. Sa sandaling iyon, gustong i-verify ng host ang mga mapagkukunan ng misteryosong lalaki. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang isang fleet ng malalaking cargo plane na may kasamang mga kristal na espiritual na enerhiya. Ang maliit na isla ay halos hindi makayanan ang kanilang timbang. Nang suriin ni Levi ang mga ito, napagtanto niyang lahat sila ay mga high-grade na espiritual na kristal na enerhiya na kasing ganda ng sa kanya. Sino ang F*** ng lalaking iyon? Paano ba talaga siya magkakaroon ng maraming resources gaya ko?